Imitasyon ng larawan ng magandang babae ni Tang Buhu, nagkakahalaga ng 20 yuan. Imitasyon ng asul at puting porselanang arinola, nagkakahalaga ng 78 yuan. Gintong mangkok na may enamel na ginamit ni Emperador Qianlong, nagkakahalaga ng 1.5 bilyon. Grabe, ang basag na palangganang ito na ginagamit na cat litter box. Ay ang gintong mangkok na may enamel pala ni Emperador Qianlong. Hindi talaga nasayang ang pagpunta ko rito. Kukunin ko ito, kailangang makuha ko ito. Madaling mabubuking kapag sinabi ko agad ng direkta. Hindi ko dapat ipahalata ang pakay ko. Kailangan kong humanap ng paraan para dahan-dahang mapiga ang impormasyon. Boss Jin, magkano ang benta mo rito? Aba, matindi. May isa na namang uto-utong hindi marunong tumingin ng gamit ang lumapit sa akin. Kapatid na Chen, ang larawan ng magandang babae ni Tang Buhu na ito ay may pambihirang pinagmulan. Kung gusto mo, ibigay ko na sa iyo sa halagang 100,000. Boss Jin, maganda nga ang pagkakaguhit ng larawang ito. Pero kung titingnan ang kintab ng tinta nito, halatang halata nakapiprenta lang nito noong nakaraang linggo. Kahit gamitan mo pa ng hinlalaki sa paa, hindi mo pa rin maiisip kung saang banda ito naging totoo. Bata, wala kang alam sa ganito. Pambihirang piraso ito na inalagaan ko ng napakahusay. Dahil mukhang seryoso ka namang bilhin ito. Huling presyo, 40,000. Kinuha ko nga ito sa supplier ng 4,000. Kung ibebenta ko lang ng 40 yuan, lugi naman ako ng todo niyan. Boss Jin, huwag kang magmadali. Kung maaari mo pang babaan ang presyo, hindi lang isa ang bibilhin ko. Gusto ko ring tingnan ang iba pang mga gamit dito. Mew! Sakto ang yaw ng pusang iyon. Nag-iisip na ako kung paano makakahanap ng pagkakataon. Boss Jin, medyo may topak din pala ang pusa mo. Nangalmot pa talaga sa akin. Gusto mo bang basagin ko ang cat litter box mo? Hindi ko akalaing papatulan ni Boss Chen ang isang pusa. Haha. Boss Chen, sige nga, itapon mo nga ang cat litter. Hahaha. Pustahan tayo ng 3 pakete ng spicy strips. Hindi hahawakan ni Boss Chen ang maruming bagay na iyan. Nga, maarte sa kalinisan si Boss Chen. Kapatid na Chen, huwag ka nang magalit. Itatapon ko rin ang pusang iyan mamaya. Hayaan mo na, hindi ko napapatulan ang pusa. Ibebenta mo ba ang cat litter box na ito? Ano, ang cat litter box? Ahahaha. Talagang pinatulan mo pa ang pusa, Sabi ko na nga ba, nakikipag-away talaga si Boss Chen sa pusa. Ano kayang nakain ni Boss Chen at nagkakaganyan? Nakakagulat talaga ang mga sinasabi niya, ahahaha. Malas din talaga ang pusang iyon nang makatagpo si Boss Chen. Hahaha. Teka, kilalang tuso ang taong ito. May nakita kaya siyang kakaiba sa cat litter box ko? Sandali lang. Naku, baka nga may napansin siya roon. Ang cat litter box na ito ay pamana pa ng lolo sa tuhod ko. Kung gusto mo, ibigay ko sa iyo sa halagang 100,000 yuan. Pamana pa ng lolo sa tuhod mo para lagyan ng tae ng pusa. Ang galing mong gumawa ng dahilan, napakalinis. Akin na nga, patingin. Kadiri, napakadumi naman. Hawakan ko na lang para tingnan. Sige, kukunin ko na. Kinuha nga niya. Jackpot. Hindi niya napansin na halatang peke ang gamit na iyon. Kung hindi sira ang ulo niya, siya na nga ang pinakamalaking uto-uto. Binili nga talaga niya ang cat litter box. Ang lala naman ito. Hindi kaya antigong kagamitan ang lumang palangganang iyan. Anong antigo ang sinasabi mo? Gagamitin mo ba ang antigo para doon tumae ang pusa? Nagkamali yata ng tingin si Boss Chen ngayon, hahaha. Pumasok na ang 100,000 yuan. Master Qian, mayroon akong isang pambihirang kayamanan dito. Hindi ko alam kung magugustuhan niyo po ito. Grabe, Jin Dakay. Bakit nandito ka rin? Alam ko namang nagpapasikat ka lang kung saan-saan. At sa huli ay pupunta ka rin kay Master Qian. Kaya pumunta ako rito para manood ng palabas. Xiao Chen, ang tungkol sa pagbili mo ng cat litter box sa halagang 100,000 yuan, ay kumalat na sa buong industriya. Noong una ay hindi ako naniwala. Hanggang sa personal na sabihin sa akin ni Boss Jin. Saka ko lang ito pinaniwalaan. Jin Dakay, sa tingin ko hindi ka lang pumunta rito para manood. Gusto mo lang makita kung paano ako mabubudol, tama? Tama! Lahat ng may-ari ng tindahan sa kalye na ito ay nagpupustahan sa group chat. Kung sino ang makakapagpabagsak sa iyo, Chen Yu. Hahaha. Gumastos ng 100,000 yuan para sa isang modernong cat litter box. Mukhang hanggang doon lang naman ang kakayahan ng mahiwagang mata mo. Oh! Ganoon ba, pasensya ka na. Mukhang ngayon ay pagsisihan mo ito ng lubos. Oho! Nabulag ka na nga, matigas pa rin ang ulo mo, ano? Tingnan mo nga ang ilalim ng palanggana. Hindi ba't may mga simplified character doon? Saang dinastya ba may antigong inukita ng simplified characters? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Jia Lao 003? Ano, si Jia Lao? Kung ito nga ay pagmamay-ari ni Jia Lao, ay hindi ito ordinaryong bagay. Kaibigang Chen, maaari ko bang tingnan? Pagkatapos magsalita, iniabot ni Chen Yu ang cat litter box kay Master Qian. Sa pagkakataong ito, seryoso at masusing sinuri ito ni Master Qian. Xiao Chen.
Bagaman ang dalawang salitang Jaya Lao ay may estilo ng panahon ng Republika. Ngunit bukod doon, kahit saang anggulo ko tingnan, isa lamang itong palangganang tingga. Isang palangganang tingga. Kung hindi ako nagkakamali, ang Jaya Lao 003 na ito ay malamang na isang panggagaya lamang. Sa pagkakataong ito, nagkamali ka talaga ng tingin. Master Qian, maaari po bang tingnan niyo itong mabuti muli? Chen Yu, ayos lang kung kami ang pagdudahan mo. Pero pati si Master Qian na isang eksperto sa industriya ay pinagdudahan mo pa rin. Masyado ka namang mayabang. Nga, kahit si Master Qian ay nagsabing panggagaya lang ito. Bakit nagpapanggap ka pa ring magaling? Sa tingin ko, pinaninindigan lang niya ang kanyang pride kahit talo na. Tapon na ang pera niya pero ayaw pa ring umamin. Sa ganyang kakayahan, sino pa ang magtitiwala sa kanya sa susunod? Hahaha. Kaibigang Chen, mayroon ka bang ibang opinyon? Kung hindi ka makakapagpakita ng totoong ebidensya, sa harap ng maraming kasamahan sa industriya ngayon, masisira ang reputasyon mo. Master Qian, nabasa ko po ang lihim na dokumento ni Jaya Lao. Ang Jaya Lao 003 na ito ay talagang pagmamay-ari ng pinakadakilang kolektor noong panahon ng Republika. Paano magiging ordinaryong bagay ang isang kagamitan na mailagda niya? Noong una ay naisip ko rin iyan. Ngunit sa hugis ng lumang palangganang ito, hindi ito mukhang isang antigong kagamitan. Master Qian, malamang ay hindi niyo pa po napapansin ang dugtungan sa gilid ng palanggana. Kung papansinin niyo po ito, tiyak na malalaman niyo po ang sikreto nito. Ang ibig mong sabihin, may nakatagong hiwaga sa loob nito. Ano? Tama. Habang ang lahat ay nagulat, sa gitna ng pag-uusap ni Chen Yu at Master Qian, binakbak na ni Chen Yu ang makapal na patong ng tingga na nakabalot sa labas ng palanggana. Grabe, may nakatago nga talagang bagay sa loob ng cat litter box. Ano ba ang nakakasilaw na bagay na iyan? Aatakihin. Aatakihin yata ako sa puso. Diyos ko, ito ang gintong mangkok na may enamel na ginamit ni Emperador Qianlong. Sino ang mag-aakalang ang isang cat litter box ay maglalaman ng isang napakahalaga at natatanging kayamanan sa mundo? Habang ang lahat ng naroroon ay nakaramdam ng matinding kilabot. Isang Ginoo na may napakalakas na karisma ang lumapit. Nagsiksikan ang mga tao nang lumapit ako kay Chen Yu. Ang kagalang-galang na kayamanan ng imperyo na matagal ko nang hinahanap. Nakatago lang pala sa loob ng lagayan ng dumi ng pusa. Kaya pala kahit baliktarin ko ang buong bansa, wala akong mahanap na bakas. Kapatid na Chen, ako si Zhao Yutang. Ang enamel gold ball na ito ay pamana pa ng aking mga ninuno. Mag-aalok ako ng 1.5 bilyon. Sana ay mabawi ko ang matagal nang nawawalang pamana ng aming pamilya. Dahil ikaw ay nagmula sa angka ng Aisingyoro. Dapat lamang na bumalik ang bagay na ito sa tunay nitong may-ari. Ha! Deal na sa 1.5 bilyon. 1.5 bilyon, balak ko lang sanang paglamangan ang batang ito ng 100,000. Hindi ko akalaing maipapatalo ko ang Royal Gold Ball na nagkakahalaga ng 1.5 bilyon. Napakalaking kasalanan nito. Kapatid na Chen, ang husay ng mata mo ay hindi dapat nakakulong lang dito sa kalsada ng mga antigo. Joint Antique at Jade Appraisal Association. Mukhang kawili-wili yan ah. Hindi maaari, hindi pwedeng makapasok ang batang ito sa Longteng. Kapag nakabangon siya, mawawalan na ako ng mukhang maihaharap sa kalsada ng mga antigo. Matapos matagpuan ang enamel gold ball mula sa lagayan ng dumi ng pusa. Kumalat ang pangalan ni Chen Yu sa buong kalsada ng mga antigo. Hindi matanggap ni Jin Dakai ang pagkatalo. Kaya nag-abang siya sa bulwagan ng subasta. Naghihintay sa muling paggalaw ni Chen Yu. Boss Tian, tingnan mo ang saputing ito. Isang natatanging dahong pao siya tipot. Sa ilalim nito ay may nakatagong ukit ng walang katulad na sining ni Gu Jingzhao. Nagkakahalaga ng 200 milyon. Ang Zisha tiapot na ito ay hindi lamang gawa sa pambihirang putik ng dahong pao mula sa bundok Hui. Nakatago rin sa ilalim ng sapote. Ang lihim na ukit ng dakilang maestro na si Gu Jingzhao. Ito ay tunay na kayamanan ng bansa. Mga bossing. Ang saputing ito ay ipinasa pa mula noong huling bahagi ng Dinastyang Qing. Gawa sa pinakamataas na kalidad ng putik na dahong pao. Magsisimula na ang subasta. Pambungad na presyo ay 400,000. Inaanyayahan ang lahat na mag-alok ng inyong mga bid. Ang kulay ng dahong pao na ito. Mukhang kasing kinis at kasing ganda ng hiyas. Kaya pala pinag-aagawan ito sa merkado ngayon. Boss Tian, may nagbid na agad. Hahaha. Sa halagang 420,000 lang, gusto nyo nang makuha ang lumang saputing ito na gawa sa pambihirang putik. Nababali na ba kayo sa paghahangad ng swerte? Mag-aalok ako ng. Magbibigay ako ng 500,000. Ano sa tingin mo sa Zisha tiapot na ito? Isang napakahalagang kayamanan na bihirang makita ito. Hindi natin pwedeng palampasin ito. Naghahain ako ng 550,000. Talagang maliit ang mundo, Chen Yu. Kapon lang, nakakuha ka sa kamay ko. Ng enamel gold ball na nagkakahalaga ng 1.5 bilyon. Ngayon naman, gusto mo ring makuha ang Zisha tiapot na ito. Hindi magiging ganoon kadali yan. Magbibigay ako ng 600,000. 650,000. Yes 700,000.
Ang lumangto na si Boss Jin ay talagang parang multo kung makabuntot. Talagang nakatutok siya sa bawat presyo na ibinabato ko. Ito ay isang walang katulad na kayamanan na nagkakahalaga ng dalawang maliliit na layunin. At nag-e-alok ka lang ng katiting na 700,000. Pwes, pakikipaglaruan muna kita ng dahan-dahan. Mag-aalok ako ng 1.5 milyon. Tingnan mo kung gaano siya sabik. Siguradong nagustuhan niya ng husto ang item na yan. Kung ganun, papaiyakin kita sa malaking gastos. Kundi ay hindi gagaan ang pakiramdam ko. Magbibigay ako ng 2 milyon. 2 milyon at piso. Nababaliw na ba ang batang ito? Ang Zisha Tiapot na ito ay nagkakahalaga lang ng pinakamataas na 1.5 milyon. Pero nag-alok siya ng 2.5 milyon. Anong kalokohang galaw to? Hindi mo pa ba napapansin? Malinaw na nagustuhan ng husto ng batang iyon ang item. Pinaglalaruan lang siya ni Boss Jin na parang unggoy. Hahaha. Nabalitaan kong nakasama niya kahapon si Boss Jin. Mula ngayon, siguradong mahihirapan na siyang makagalaw sa mundo ng mga antigo. Nakalulungkot talaga ang sasapit sa batang yan. Hahaha. Mukhang gustong-gusto mo talaga ang sirang takuring ito, ah. Nagkataon namang nagustuhan ko rin ito. Kung may lakas ka ng loob, labanan mo ako hanggang dulo. Kung wala, umuwi ka na lang. Hahaha. CJ, mag-aalok ako ng 2,500,000 at isayuan. Akala ko napansin mo na ito ang nakatagong ukit ni Gu Jingsao. Ngayon, mukhang sumobra ang tingin ko sa iyo. Gusto mo lang talagang magtaas ng presyo ng may masamang intensyon. Kung ganoon nga, gagamitin ko na lang ang sarili mong laro laban sa iyo. Hahaha. Boss Jin, ano nang ibig mong sabihin? Palagi ka na lang nagdaragdag ng 1 yuan higit sa akin. Kung ganoon, kahit ano nang mangyari ngayon, lalabanan kita hanggang dulo. 4 na milyong yuan. Alaynan, mukhang nagpadala sa emosyon ang tangang ito. Ngayon, kailangan ko lang magtaas pa ng kaunti. Tiyak na malulugi siya ng todo. Mag-aalok ako ng 4 milyon isayuan. 6 na milyong yuan. Talagang nagbabanggaan ang dalawang uto-utong ito. Hayaan mong dagdagan ko pa ang panggatong. Para lalong mag-alab ang apoy. Boss Jin, nag-alok si Chenyu ng 6 na milyong yuan. Magtataas pa po ba kayo ng presyo? Kung hindi na po, mapupunta na kay Chenyu ang Zisha na takuring ito. Hindi ako tanga tulad ni Chenyu. Sa sirang takure mong iyan. Sa 6 na milyong yuan, tiyak na simot pati underwear niya sa kalugihan. Ibenta mo na lang agad sa malaking uto-utong iyan. Hahaha. Talagang mapanira si Boss Jin. Pero salamat sa kanya. Nakabenta ako ng mas mahal ng ilang milyong yuan. Chenyu. Hahaha. Sa'yo na ang Zisha na takuring ito. Chenyu, sa ganyang kababaw na kakayahan mo. Pinapayuhan kitang umiwas na lang kapag nakita mo si Boss Jin sa susunod. Kung hindi, kahit gaano pa karami ang pera mo, mauubos lang sa kawalan. Isa ka lang talagang tangang mayaman na walang silbi. Hahaha. Sige, tumawa lang kayo riyan. Isang pambansang kayamanan ang nagkakahalaga ng 200 milyong yuan. Nakuha ko lang sa halagang 6 na milyong yuan. Shen Wonder. Tara na. Pupunta tayo kay Master Son para ipasuri ito. Anong pagsusuri ang pinagsasabi mo? Kung walang gasgas ang takuring iyan, baka nagkakahalaga pa ito ng 3 milyong yuan. Pero hindi mo ba napansin? May malubhang sira sa ilalim ng takuring iyan. Ngayong sinabi iyan ni Boss Jin. Naalala ko nga bigla. May malalim na gasgas sa ilalim ng takuring iyan. At mukhang magulo at masyadong luma at sira-sira na. Talagang bumaba ang halaga niyan. Hindi lang iyan. Kung titingnan mong mabuti, makikita mong umabot ang gasgas sa pinakakatawan ng takure. Wala nang paraan para maayos pa iyan. Hahaha. Talagang eksperto si Boss Jin. Nahanap mo pa ang ganoong kalubhang nakatagong sira. Sa pagkakataong ito, hindi lang 6 na milyong yuan ang malulugi kay Chenyu. Kapag kumalat ang balitang ito, masisira ng tuluyan ang reputasyon niya sa mundo ng mga antigo. Hahaha. Sinong nagsabing nagkamali ako ng tingin? Totoong nasira ng gasgas na ito ang ilalim ng takure. Pero ang gasgas na ito ay mismong gawa ng kamay ni Gu Jingsao. Hahaha. Bata, baka naman naghahalusinasyon ka na dahil sa pagkalugi mo. Kung nakatagong ukit nga iyan ni Gu Jingsao, matagal na sanang ipinadala ng may-ari ang takuring iyan sa subasta. Hahaha. Si Gu Jingsao ang pinakadakilang master sa mundo ng Zisha. Palaging napakadetalye at walang kapintasan ang mga ukit ng matandang master. Paano ito magiging tabingi at mukhang kalmot ng aso? May laman bang utak mo o puro tubig lang yan? Sinong nagsabing hindi pwedeng maging malaya at mapangahas ang mga ukit ni Gu Jingsao? Chenyu, dahil sigurado ka nagawa ito ni Gu Jingsao. May lakas ng loob ka bang makipagpustahan ulit sa akin? Pustahan tayo ng 200 milyong yuan. Sige, ikaw ang nagsabi niyan ah. Sana huwag kang umiyak mamaya. Ang nakatagong ukit ni Gu Jingsao. Kung gayon, hayaan mong tingnan ko ito para mamulat ang aking mga mata. Para makita kung totoo o peke ito. Diyos ko, pati si Master Son ay nakuha ang interes. Balita ko, pinag-aaralan na niya ang mga Zisha tipot ni Gu Jingsao ng ilang dekada na. Ngayon, tingnan natin kung paano lulusot si Chenyu sa kasinungalingan niya. Isang piraso ng lilang luwad ay kayang lumikha ng isang obra maestra. Ang mga nakaukit na salita sa ilalim ng tiapot na ito ay talagang magulo at walang kaayusan.
Walang sinusunod na estilo. Sabi ko na nga ba eh. Kung ito ang paraan ng pag-ukit ni Master Gu, paano magkakaroon ng magulo at walang kwentang mga gasgas? Chen Yu, mukhang talo ka sa round na ito. Boss Jin, patapusin mo muna akong magsalita. Baka mamaya hindi ka na makatawa. Ang mga nakaukit sa ilalim ng tiapot. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Master? Kung ikukumpara sa iba pa niyang mga gawa, bagaman mukhang minadali, ay perpekto naman itong tumutugma sa isang kakaibang kwento noong katandaan ni Master Gu. Ang tila minadaling paraan ng pag-ukit na ito ay nagpapatunay na ginawa ito ni Master Gu habang lasing na lasing at nasa mataas na emosyon. Kaya naman mukha itong mapangahas at magulo. Ito ang maalamat na drunken guest tipot ni Gu Jingzhao na matagal nang nawawala. Walang duda, ito ay tunay. Akala ko siya ang kawawang biktima na naisahan ni Boss Jin. Ang totoo pala, si Boss Jin ang nagmukhang tanga. Boss Jin, sinabi ko naman sa iyo kanina na tunay na gawa ito ni Master Gu. Bakit ayaw mo kasing maniwala? Talagang nagmamadali ka pang ibigay sa akin ang 200 milyong yuan. Kaya naman, malugod ko na lang itong tatanggapin. Kamalas-malasa naman. 200 milyong yuan. Ang 200 milyong yuan ko. Matapos ang labanan sa Zisha Tipot, natalo si Jin Dakay ng 2 beses sunod-sunod. Ngunit lalo siyang naniwala na may kakaibang kakayahan sa paningin si Chen Yu. Kaya naman, palihim niyang sinundan si Chen Yu. Basta may nagustuhang gamit si Chen Yu. Gusto niya itong unahang bilhin. Likas na Yeming Zhu. Nagkakahalaga ng 1.5 milyong yuan. Purong gintong 3 paang toad mula sa dinastyang Ming. Nagkakahalaga ng 8 milyong yuan. Likas na Yeming Zhu. Nagkakahalaga ng 1.5 milyong yuan. Purong gintong 3 paang toad mula sa dinastyang Ming. Nagkakahalaga ng 8 milyong yuan. Ang maitim na bakal na tood na ito. Hindi lang may subong. Mahalagang Yeming Zhu na nagkakahalaga ng milyong yuan. Kundi ang buong katawan nito ay gawa sa purong ginto. Kung makukuha ko ito, siguradong bigla akong yayaman. Lola, magkano ninyo po gustong ibenta ang tood na ito? Nako, ang pambihirang bagay na ito. Maunahan ba akong bilhin ito ng matandang tuso na si Boss Jin? Kung hindi ako nagkakamali, nakatitig din ang batang ito sa subo ng toad. Na Yeming Zhu na nagkakahalaga ng milyong yuan. Gusto mo pang makakuha ng mura sa teritoryo ko? Boss, ang aking 3 paang gintong toad ay isang pamana ng pamilya na nagdadala ng swerte. Ang huling presyo ay 500,000 yuan. Hindi ko ito ibebenta ng mas mababa pa roon. Ang lakas naman ng loob mong humingi ng napakalaking halaga. Huwag mo ngang sabihing 500,000. Kahit ibenta mo pa yan bilang kalawangin sa halagang 500 piso, walang bibili riyan. Boss, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Pamana pa po ito ng ninuno ko. Tingnan ninyo po ang perlas na nasa bibig ng palakang ito. Sa ganda ng kalidad nito. Kahit hibutin mo pa ang buong kalye ng mga antigo, wala kang makikitang pangalawa nito. Ano naman ang kakaiba sa perlas na iyan? Sa tingin ko, isa lang yang sirang bolang plastik. Kung plastik nga lang ito. Dudukutin ko ang mga mata ko para ibayad sa inyo. Pero sa bagay, pinag-uusapan ang bolang ito. Kulang ng marbles ang apo ko. Pwede ko rin namang bilhin. Kapag ibinenta ko sa iyo ang perlas lang, di magiging basurang bakal na lang itong palaka ko. Basurang bakal naman talaga yan. Ang maitim-itim. Sino ba naman ang magkaka-interes dyan? Sige na nga. Kunin mo na yung 500,000. Nalilito na ba ang utak mo? Ang buong palaka ay 500,000 lang. Gusto ko lang ang perlas sa bibig nito. Tapos may lakas ka pa ng loob na hingan ako ng 500,000. Pagkatapos kukunin mo uli yung palaka para ibenta sa iba. Galing mo ring mag-abakada, no? Pero kapag tinanggal mo ang pinakamahalagang perlas, lalong hindi ko na maibibenta ang natirang palakang ito. Sus, madali lang yan. Pwede ka namang magyabang sa iba, haha. Tingnan ninyo dali. Napakaluma na ng palakang ito. Siguradong totoong antigo to. Malay mo, makapanloko ka pa sa mas mataas na presyo. Boss, hindi ba't pang-aabuso na at walang katuwiran yang ginagawa nyo? Magbabayad ako ng 250,000 para sa perlas. Iiwan ko sa iyo ang bakal na palaka para patuloy mong maibenta. Malay mo maibenta mo pa yan ng 500,000. Di tubong lugaw ka pa. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin, bilisan mo. Napakagapal talaga ng mukha nitong si Boss Jin. Mabuti na lang. Ang halaga lang ng lumiliwanag na perlas ang nakita niya. At naiwan niya ang palakang talagang walang kapantay ang halaga. Talagang tinutulungan ako ng langit. Manang, naipatraspasa ko na sa account mo ang 250,000. Akin na ang perlas na ito. Kulang pa ng 500,000 para sa operahang apo ko. Ngayong 250,000 lang ang ibinigay mo. Hindi mo ba kami pinapatay nito? Manang, ang bakal na palakang ito, bibilhin ko sa halagang 250,000. Bata, tingnan mong mabuti. Isang bakal na palaka lang yan. Sigurado ka bang gagastos ka ng 250,000 para sa isang pirasong bakal? Patakaran sa mundo ng mga antigo. Kapag nag-alok ka na ng presyo, hindi ka na pwedeng umatras. Naisalin ko na ang 250,000. Hahaha. Bumili ka ng sirang bakal na palaka sa halagang 250,000. Kapag kumalat ang balitang ito, papatayin ka sa tawa ng lahat ng aso sa buong kalye ng Antigo. Bakit naman hindi ako pwedeng bumili ng palaka sa halagang 250,000?
Ihasew. Siguro dahil nakita niyang nakakuha ako ng lumiliwanag na perlas. Naniwala agad siyang kayamanan din ang bakal na palakang yan. Dahil nagmamadali kang magpakatanga. Ang bagay na iyang nasa kamay mo. Kapag ibinenta mo sa junk shop ng pakilo, mabigyan ka man ng 30 piso, napakabait na ng may-ari. Hahaha. Subukan mong isipin ang palakang nakagigit sa perlas na nagkakahalaga ng milyon. Paano namang magiging isang ordinaryong sirang bakal lang? Matigas talaga ang ulo ng batang ito. Ngayon, sisiguraduhin kong mawawala sa kanya ang lahat. Sikat si Boss Jin sa kalye ng Antigo dahil sa sharp eyes niya. Basta't dumaan sa kamay niya. Kailanman ay hindi pa siya nagkakamali. Sa pagkakataong ito, siguradong nakahanap ng katapat si Chen Yu. Tama nga naman. Ang bumili ng bulok na bakal sa halagang 250,000 ay sapat na para mapahiya. Kung maglalakas loob pa siyang hamunin si Boss Jin, siguradong may sira na ang ulo niya. Ano ngayon? Kung natatakot ka na, lumuhod ka na agad at humingi ng tawad. Bless you. Dahil dinala mo na ang sitwasyon sa ganitong antas. Kung hindi ko tatanggapin ang pusta, hindi ba't magiging katatawanan lang ako sa lahat? Kapatid, mabuti kang tao. Huwag na huwag kang makikipagpustahan sa kanya. Ang pinakamahalagang pamana ng pamilya namin ay ang perlas na iyan. Bless you. Nakipagpustahan ka sa kanya. Tiyak na malulugi ka ng malaki. Chen Yu, masyado ka pang hilaw. Kaunting hamon lang, kumagat ka na agad. Tingnan natin kung paano ka iiyak mamaya. Para walang urungan mamaya. Pumirma tayo ng kasunduan sa pustahan. Pumirma ng kasunduan. Ang matatalo ay magbabayad ng 10 beses ng halaga ng tinatayang presyo. Basta huwag ka lang himatayin sa panghihinang mamaya. Akin na. Pipirma ako. Nang katatapos lang pumirma ni Chen Yu at Jin Dakay sa kasunduan, nagkataong dumaan si Master Son, ang kilalang eksperto sa mga antigo. Ang tungkol sa pustahan ninyong dalawa rito sa kalye ay nakarating na sa aking pandinig. Kailangan niyo ba ng isang matanda na magsisilbing saksi para sa inyo? Para masuri ito. Master Son, kayo po ang pinakamakatarungan at walang kinikilingan sa mundo ng mga antigo. Wala nang mas bubuti pa kung kayo po ang hahatol. Tingnan niyo po muna ito para sa akin. Suriin niyo po itong aking Yemingsu. Kung gaano kaganda ang kalidad nito. Boss Jin, ang Yemingsu mong ito ay talagang isang napakalinaw at tunay na kayamanan. Makinis at makintab ang buong katawan. At nagliliwanag sa ganda. Sa tingin ko, sa buong kalye ng mga antigo ay walang makikitang pangalawang perlas na kasing puro nito. Ang ligtas na pagtantya sa halaga nito ay nasa 1.5 milyong yuan. Mukhang panalo ako sa laban na ito. Ang bulok mong bakal na palaka ay tiyak na walang-wala kumpara sa halaga ng sa akin. Iba talaga si Boss Jin. Isang galaw lang, milyong halaga agad ang nakuha. Sa pagkakataong ito, tiyak na simot pati ari-arian ni Chen Yu. Hahaha. Inasahan ko pa namang mananalo ang mabait na binatang ito. Para mapababa ang mayabang na ugali ni Boss Jin. Ngunit ngayon, mukhang wala na talaga siyang pag-asa. Hahaha. Kung susuko ka na ngayon, at tawagin akong lolo ng 3 beses. Bakit ka nagmamadali? Hindi pa sinusuri ang aking palaka. Paano mo nasabing panalo ka na? Master Son, pakiusap po, pakitingnan din po ito para sa akin. Kung bulok na bakal nga lang ba talaga ito? Sa sandaling iyon, kaswal na. Tinanggap ni Master Son ang palaka mula sa kamay ni Chen Yu. Ngunit nang hawakan at timbangin niya ito, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang bakal na palakang ito. May kakaiba rito. Narinig mo ba, Chen Yu? Kahit si Master Son ay nagsabing may kakaiba riyan. Bulok na bakal lang talaga iyan. Tingnan natin kung paano ka pa magmamayabang. Ang ibig kong sabihin kung gawa sa bakal ang palakang ito. Hindi ito magiging ganito kabigat sa kamay. Sa bigat nito, baka nga isa itong pambihirang kayamanan na makakapagpagulat sa mundo. Kumuha kayo bilis ng tuwalya. Para mapunasan ko ito ng maayos. Master Son, isa lang naman itong kalawing bakal. Huwag po kayong magpapaloko kay Chen Yu. Manahimik ka. Ilang dekada na akong nag-eksamin ng mga antigo. Kaya hindi mo ako kailangang turuan kung ano ang gagawin ko. Hay! Pagkasabi niyon, kinuha ni Master Son ang tuwalya. At sinimulang kuskusin ng maigi ang maitim na likod ng palaka. Sa loob ng ilang sandali, natuklap ang itim na balot. At isang kumikinang na purong gintong palaka. Ang lumitaw sa harap ng lahat. Napasinghap ang lahat ng naroon. Ang gintong liwanag na nagmumula sa palakang ito ay talagang nakakasilaw sa sobrang liwanag. Ito, gawa ba talaga ito sa purong ginto? Diyos ko! Ang laki ng purong gintong palakang ito. Siguradong hindi biro ang halaga niyan. Bakit hindi ko binili kanina? Tama! Ang talas talaga ng mata ni Chen Yu. Isa itong napakabihirang 3 paang palaka na gawa sa purong ginto mula sa dinastyang Ming. Sa bigat at sining pa lang nito. Ang panimulang presyo nito ay hindi bababa sa 8 milyong yuan. Ano ngayon, Boss Jin? Talo ka sa pustahang ito. Ilipat mo na agad ang 80 milyong yuan sa card ko. Ako? Bakit ba naging bulag ako? Hindi ko man lang napansin na may purong ginto pala sa ilalim ng itim na pintura na iyon. Nakahawak nga ako ng maliit na halagang 1.5 milyon. Pero sa isang kurap lang, 80 milyon naman ang nawala sa akin. Humanda ka sa akin, Chen Yu.
Sisingilin kita ng may kasamang interes balang araw. Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo ni Jindakay, hinanap niya si Liu Wanjin, ang may-ari ng tindahan ng mga magaspang na bato, upang sirain ang reputasyon ni Chen Yu sa pamamagitan ng pustahan sa mga batong hiyas. Ngunit nang umuwi si Chen Yu sa kanilang probinsya, aksidente niyang natuklasan na ang ginagamit na pangganit sa lamesa sa kanilang bahay. Ang hindi kapansin-pansing itim na batong ito ay may natatago palang lihim. Bata, huwag mo akong hamakin dahil lang sa isa akong itim na batong ginamit na pangganit sa lamesa sa lumang bahay ng mahigit 10 taon. Bilang pangganit sa sulok ng lamesa ng mahigit 10 taon, may nakatago sa loob ko na isang napakagandang klase ng lilang jadete. Nakatira ako sa probinsya ng napakaraming taon. Pero hindi ko man lang napansin na ang itim na batong ito na pangganit sa lamesa ay ang maalamat at napakagandang klase ng lilang jadete. Napakalaking swerte ko sa pag-uwi kong ito sa probinsya. Kuya, hindi ba iyan ang lumang batong ginagamit nating pangganit sa lamesa? Bakit mo iyan inilabas? Magiging ginto ba iyan bigla? Xiao Yu, mas mahalaga pa ito kaysa sa ginto. Isa itong napakahalagang krudong jadete. Balat lang ito ng pangit na balat sa labas. May halaga talaga ang lumang batong iyan. Ang halaga ng krudong jadete ay nakadepende sa kung ano ang makukuha sa loob nito. At ang hawak natin ngayon ay siguradong napakabihira at walang katulad. Kuya, wala naman akong alam sa ganyan. Kaya huwag mo akong biruin. Haha. Tara. Isasama kita sa lungsod para makakita ka ng mga bago. Pagkaraan ng mahigit kalahating oras, dumating sina Chen Yu at Xiao Yu sa pinakamalaking daan ng mga antigo sa lungsod. Pumasok sila sa isang marangyang tindahan ng mga magaspang na bato. Ano pong klaseng bato ang hinahanap ninyo, Ginoo? Bumibili ba kayo ng mga magaspang na bato rito? Ang batong ito na dala ko. Tingin ko ay may magandang klase ng lilang jadete sa loob. Gusto ko sanang malaman kung bibilhin ito ng may-ari ninyo. Ano? Magandang klase ng lilang jadete. Napakalakas naman ng loob mo, iho. Ako ang may-ari rito. Akin na ang bato at nang matingnan ko. Kung ganoon, tingnan ninyong mabuti, boss. Iho. Ganito kalaking itim na busya. Saang minahan mo ito nakuha? Pangsalo lang sa paa ng lamesa sa lumang bahay namin. Mahigit 10 taon nang nakatambak doon. Hawak ng may-ari ang isang malakas na flashlight habang tinapatan at sinuri ang bato ng ilang beses. Pagkatapos ay mapang-asar siyang napangisi ng may paghamak. Bata, prangka akong magsalita. Huwag mong mamasamain. Ang batong ito ay basura lang. Pagsasayang lang ng oras kung titingnan pa ito. Boss Jin, tingnan mo ang mabuti. Ito kaya ay isang dekalidad na lilang jade. Huwag mo akong sisihin kapag hindi kita binalaan. Mapapahiya ka lang kapag nagkamali ka ng tingin. Mapapahiya? Hahaha. Noong nagsisimula pa lang akong sumuri ng mga bato sa kalye na ito. Nakadiaper ka pa lang noon. Kung ang basurang batong ito ay mailaman na jade, isusulat ko ng pabaliktad ang pangalan ko. Isang paslit na tulad mo na wala pang alam sa mundo. May lakas ng loob pa na turuan ako. Kung hindi mo alam ang tunay na halaga nito, huwag na lang. Ibebenta ko na lang ito sa iba na may kakayahang kumilala ng hiyas. Ihasew. Alis na, bilisan mo. Huwag kang humarang sa daan ko. Basta't sinuri na niya ang isang bato. Hindi iyon magkakamali. Kung ganoon, masisira ang reputasyon ng boss ninyo ngayon. Napakayabang mong bata ka, wala kang galang. Ang lakas ng loob mong magmayabang sa teritoryo ko. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, hindi ako si Jindakay. Bata, dahil napakayabang mo. Gusto mo bang makipagpustahan sa akin? Sige, walang atrasan. Anong gusto mong pustahan? Ayos kapag biniyak ang batong ito. At mayroon niyang dekalidad na lilang jade sa loob. Ibibigay ko sa iyo ng libre ang buong tindahang ito. Pero kapag wala itong laman, magtatrabaho ka rito ng libre bilang katulong ko sa loob ng 10 taon. At babayaran mo ako ng 300 milyong yuan para sa danyos. Lalaban ka ba? Kuya, umalis na tayo. Huwag mo nang patulan ang baliw na iyan. Sapat nang naniniwala akong lilang jade ito. Huwag mo nang itaya ang sarili mo. O, natatakot na ba ang batang babae? Pagkatapos ng lahat ng satsat na iyon, duwag pala kayo na puro salita lang ang kaya. Sinong natatakot? Ang dumi-dumi at ang gulo lang ng bulok mong tindahan. Kahit ibigay mo pa ito ng libre kay kuya. Ayaw pa rin namin dahil malas lang iyan. Matalas din ang dila ng batang ito, Lalabanan ko kayo hanggang sa huli. Ang tindahang ito pati na ang bodega ko ay may mga paninda na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 300 milyon. Kapag nanalo kayo, ililipat ko agad sa inyo ang 300 milyon. Ngayon, hindi na kayo makasagot, no? Boss Jin, ang laki naman ng pustahan mo. Mukhang sigurado ka talagang walang makukuha sa batong ito. Huwag ka ng maraming tanong, pirmahan mo na kung matapang ka. Kung hindi mo kayang pirmahan, aminin mong mahina ka. At gumapang ka palabas ng tindahang ito. Kuya, sinasadya niya lang nagalitin ka. Dahil umabot na tayo sa ganito. Kung hindi ko ito pipirmahan, magiging mukha nga akong mahina.
Sige, gusto ko ring makita kung ano ang mayroon sa batong ito na ginamit lang na pangganid sa lamesa. Tingnan natin kung anong pambihirang hiyas ang makukuha sa basurang batong ito. Huwag ng maraming daldal. Dalhin na agad ito sa makina para biyakin. Pagkatapos pirmahan ang kasunduan, pumunta agad ang lahat sa silid biyakan ng bato. Nang mabalitaan ng mga tao na may nangahas na hamunin si Jin Suanpan, napuno agad ng tao ang bakuran. Ang mga nakikiusisang kasamahan at mamimili. Tapos na siya ngayon. Kailangan niyang magtrabaho na parang kalabaw para kay Boss Liu sa natitirang buhay niya. Ang tapang ng baguhan walang kinatatakutan. Pero buti nga sa kanya. Dapat lang na makaranas siya ng hirap. Para malaman niya kung gaano kalalim ang laro sa mundong ito ng pagpupusta sa bato. Habang nanunuya ang lahat, biglang tumahimik ang nakakarinding tunog ng makina. Kasunod nito mula sa hiwa. Isang kaakit-akit at nakasisilaw na lilang liwanag ang sumiklab. Lila, lumabas ang kulay lila. Diyos ko, lumabas nga talaga ang kulay lila. Ano namang mapapala sa kulay lila? Ang lilang jade ay karaniwang magaspang at walang ningning. Teka, ang aninag at kintab na ito. Ito ay isang napakapambihirang glass-type violet jade. Imposible, hindi yan posible. Paano magkakaroon ng glass-type sa ganyang uri ng magaspang na balat? Habang hinahati ng tagahiwa ang bato sa dalawa, isang buong walang kapintasang glass-type na violet jade ang humantad sa harap ng lahat. Nabalot na nakabibinging katahimikan ang buong lugar. Halos lumuwa ang mga mata ng lahat sa gulat. Hala! Diyos ko po! Napakalaking piraso ng glass-type violet jade. Isa itong pambansang kayamanan. At dagdag pa ang 300 milyong pusta. Yumaman na ng tuluyan ang batang ito sa isang saglit. Ano? Ang batong tinatapakan lang ay nakuhanan ng glass-type. Hindi maaari, kailangan kong bumalik sa probinsya para kunin ang kay Lola. Mga batong pampabigat sa binurong gulay at basagin ang lahat para tingnan. Kuya, napakagaling mo talaga. Talagang napakapambihirang violet jade ito. Liu Wanjin, nakasulat ito sa itim at puti. Talo ka sa pustahang ito. Sa sandaling ito, namutla na parang papel si Liu Wanjin. Nangangatog ang buong katawan niya sa takot. Hindi niya kailanman naisip na siya na naghari sa daan ng mga antigo sa loob ng ilang dekada. Ay ituturing lang na basura ang isang napakahalagang violet jade. At kailangan pa niyang magbayad ng 300 milyon. Gusto na niyang tumalon sa gusali sa sandaling ito. Boss, ikaw ang pumilit sa kuya ko na pumirma kanina. Maraming nakakakita rito. Hindi mo naman siguro tatakbuhan ang utang mo, di ba? 300 milyon lang pala. Kaya kong bayaran iyan. Bata, huwag kang masyadong mayabang. Samba lang ang nangyari sa iyo. Napakalalim ng larong ito. Magtutuos pa tayo. Huwag na nating isipin kung samba lang yan. Ang batong ito ay isang pambihirang kayamanan. Kapatid, bibilhin ko ang violet jade na iyan. 200 milyon ang kapal naman ng mukha mong mag-alok niyan. Para sa ganitong klase ng hiyas. Magbabayad ako ng 300 milyon. 400 milyon sa akin. 500 milyon. Ibebenta ko na ang lahat ng ari-arian ko, 600 milyon. Ako na. Manahimik kayong lahat. Ang pambihirang violet jade na ito. Kukunin na ng Longting Jewelry. Magbabayad ako ng 800 milyon. Ay ito ang hari ng jade sa bansa. Ang tagapangulo ng Longting Jewelry na si Qin Zhenbang. Bakit siya nandito? 800 milyon, nagsalita na si Chairman Qin. Sino pa ang mga ngahas na makipag-agawan? Kapag kinalaban mo ang Longting Group, bukas ay gagawin ka ng pagkain ng isda sa ilog. Napakagalante ninyo talaga, Qin, dahil nagsalita na kayo. Deal sa 800 milyon. Sa Longting na ang violet jade na ito. Chen Yu. Hindi nga nagkamali si Zhao Yutang sa pagpili sa iyo. Hindi lang basta antigo ang alam mo. Taimtim ang paningin kahit sa magaspang na batong jade pa lang. Longting Appraisal Convention. Ipagtatabi kita ng pwesto bilang punong tagapayo. Huwag. Mali na sinimulan siyang idakila ni Qin Zhenbang. Kapag nagpatuloy pa ito, hindi na talaga ako makakabawi kailanman. Mukhang kailangan ko nang ipatawag si Master Gian. Matapos matalo si Liu Wanjin ng 300 milyon. Tuluyan ng nataranta si Jin Dakai. Alam niyang hindi na kaya ng mga karaniwang appraiser si Chen Yu. Kaya gumasta siya ng malaki para imbitahan si Master Gian, ang higante sa larangan ng sugal ng bato, upang tuluyang pabagsakin si Chen Yu sa huling eksibisyon. Bata. Huwag mo akong titingnan na parang basurang bato sa labas. Sa loob ko ay nakatago ang Julong Blood Jade na minsan lang lumabas sa loob ng 1,000 taon. Pimababang halaga ay nasa 20 bilyon man lang. Hindi ko talaga inakala na sa maliit na eksibisyon ng batong jade na ito ay makakakita ako ng dakilang batong nagtatago ng Julong Blood Jade sa loob. Ito ay ang maalamat at walang kapantay na kayamanan. Kailangan ko itong makuha ngayon kahit ano pa ang mangyari. Mga boss, lumapit kayo at huwag palampasin ito. Ang batong ito mula sa lumang minahan ng Pasao ay walang katulad. Makapal ang balat. Nakahabi ang mga ugat nito. Siguradong lalabas dito ang pinakamataas na uri ng galas na jade. Tapat na presyo na 2 bilyon, kunin nyo na. Tiyete, 2 bilyon.
Nababali na ba sa pera si Boss Juan? Puro patay na guhit ang ibabaw ng batong ito. Sa tingin ko kahit 100 milyon, hindi ito karapat-dapat. Ito ang pinakatagong kayamanan ko. Mababa sa 2 bilyon, hindi ko ibebenta. Magbibigay ako ng 500 milyon, ano sa tingin mo? Ibenta mo na sa akin. Ang potensyal ng batong ito. Ang nakakaalam sa negosyo lang ang makakaunawa. Anong basurang bato ang naglalakas loob humingi ng 2 bilyon? Si Master Gian yon. Siya ang haligi sa mundo ng pagtaya sa bato. Balita kong sa hawak pa lang niya sa bato. Hula niya kung ilang lamat ang nasa loob ng malinaw na malinaw. Kung nakita ng matandang silhaw na ito ang tunay na halaga ng bato, mahihirapan na akong makasungkit ng swerte rito. Tunay nga itong napakabihirang materyal na minsan lang makita sa loob ng isang siglo. Basta ibaba ko ng kaunti ang presyo. Akin na ang napakalaking oportunidad na ito ngayon. Boss Juan, maganda nga ang balat ng bato mo. Pero tingnan mo ang tagiliran nito. Kinakain ng itim na linya ang berde. Siguradong kumalat na ito hanggang sa gitna. At sinira na ang buong laman ng jade. Maganda ang mood ko ngayon kaya gusto kong makipagsugal. Ang basurang batong ito kahit libre, walang kukuha. Sagad na ang 1 bilyon. Hindi na pwedeng dagdagan pa. Master Gian, hindi po ba kayo nagbibiro? Kung wala lang sirang lamat sa gilid. Kahit Diyos, mahirap husgahan ang loob ng jade. Sabi kong 1 bilyon lang ang halaga nito. Wala nang lalabas na higit pa roon kahit isang kalso. Kapag lumabas ako sa pintong ito, ang maitim mong batong ito, kahit 100 milyon hindi mo maibebenta. Sa sandaling ito, habang nakikinig si Boss Juan, sa mga salitang puno ng kumpiyansa ni Gian, pinawisan ng malamig ang kanyang noo. Hindi niya namamalayang nahuhulog na pala siya sa perang inihanda ni Gian. Napakatuso talaga ng matandang ito. Kahit nakita na niyang hindi karaniwan ang bato, ginagamit pa rin niya ang kanyang katanyagan para baratin ang presyo. Gusto niyang putulin ang daan ni Boss Juan upang makuha ito sa mababang presyo. Ngunit binigyan niya ako ng pagkakataong maunahan siya. Sa 1 bilyon, malulugi ako pati sa lawal ko. Gusto mo pang makabawi sa pagbili ng napakadelikadong batong ito. Ngayon bukod sa akin, sino pa ang maglalakas loob na kumuha ng basurang ito sa iyo? Magbibilang ako hanggang 3. Kapag hindi mo pa ibinenta, aalis na ako. Alaynan. Nang pumayag na sana si Boss Juan, isang biglaang boses ang umalingaw sa karamihan. Ang batong ito. Kukunin ko sa halagang 2 bilyon. Nang masabi iyon, naging napakatahimik ng buong paligid. Pagkatapos ay napatingin ang lahat kay Chen Yu. At sumabog ang napakasakit sa taingang tawanan. Hindi ito ang lugar para magpasikat ka. Umalis ka rito at magpahangin sa malayo. Nararamdaman kong sa loob ng batong ito, may nakatagong walang katulad na kayamanan na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ang bilhin ito ng 2 bilyon ay hindi lugi. Boss Juan, pumasok na ang 2 bilyon sa account mo. Ngayon, akin na ang batong ito. Ang matabang tupa na hawak ko na sana ay naagaw pa ng batang ito. Kapag hindi kita pinatay, paano pa makakaharap sa negosyo ang Gian na ito? Bata, dahil sinabi mong ang basurang batong ito ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. Lalakas ba ang loob mong makipagpustahan sa akin? O, paano mo gustong makipagpustahan? Hihiwain ang bato rito mismo. Kapag ang naging halaga ng nahiwa ay hindi umabot sa 10 bilyon, magbabayad ka sa akin ng 10 bilyon. Kapag lumagpas sa 10 bilyon, ang matandang ito ang magbabayad sa iyo ng 10 bilyon. Kapag hindi ka nangahas makipagpusta, lumuhod ka ngayon din sa harap ko at maguntog ng ulo ng 3 beses. Patay ang batang ito ngayon. Nagseryoso na si Master Gian. Tingnan natin kung paano siya lalabas sa sitwasyong ito. Baka naiihi na yan sa short sa takot. Isang walang kwentang bata na wala pang napapatunayan. Basta't handa kang lumuhod, maguntog ng ulo at umamin ng pagkakamali. Papadaliin ko ang buhay mo. Sige, pustahan kung pustahan. Baka pagdating ng oras, ikaw pa ang lumuluhod at nagmamakaawa. Iho, naguguluhan ka na ba? Kahit masama ang loob ni Gian, napakatalim ng mata niya. Paanong ang bato kong ito ay makakapaglabas ng halagang 10 bilyon? Umamin ka na agad ng pagkakamali. Huwag mong itaya ang buhay mo rito. Huwag kayong mag-alala, Boss Juan. Wala sa diksyonaryo ni Chen Yu ang salitang matalo. Pakiusap, tawagin ang Master Cutter para lumapit dito. Sa gitna ng pag-uusisa ng lahat, ang higanting batong ito na may bigat na 5 tonelada ay itinulak sa cutter machine. Hiniwa ng Master sa gitna kasunod ng linya na iginuhit ko. Iho, nababaliw ka na ba? Sino ang naghihiwa sa mismong gitna? Kung sakaling may hiya sa loob, masisira ang lahat sa isang hiwa lang. Marunong ka ba talaga sa larangan ng pagpusta sa bato? Maghiwa ka na lang po. Kapag nasira, sagot ko. Akala ko pa naman magaling ang batang ito. Yun pala, isang hangal na walang kahit simpleng kaalaman. Mukhang ang 10 bilyong ito ay siguradong panalo na para sa akin. Iho, ang unang hiwa ay pawang purong puting bato lang. Huwag nang pag-usapan ang 10 bilyon. Sa pagkakataong ito, hindi na ito magkakahalaga kahit 50 pesos. Ha ha ha. Bata. Harapan na ang katotohanan.
Ano pa ang masasabi mo? Lumuhod ka na agad at tawagin akong ninuno. Pagkatapos ay ibigay mo na ang 10 bilyon. Kapag hindi mo na ilabas ang pera, kukunin ng matandang ito ang buhay mo. Bakit kayo masyadong nasasabi? Ang magandang palabas ay nasa huli pa. Master, ipagpatuloy mo ang paghiwa. Matigas talaga ang ulo mo. Kahit makakuha ka pa ng kaunting berde, imposible na itong magkahalaga ng 10 bilyon. Hindi pa sigurado yan. Paano kung may nakatagong Jewelong Blood Jade sa loob? Kalokohan. Ang Jewelong Blood Jade ay umiiral lamang sa mga sinaunang aklat, Diffie. Akala mo ba ang isang walang silbing tulad mo ay makakakuha niyan? Kung makakakuha ka nga ng ganyan, kakainin ko ang makina ng pagtabas ng bato na ito. Ha 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 ha. Subalit, bago pa man matapos ang pagtawa ni Gian. Nahugasan ng tubig ang ibabaw ng hiwa. Isang matindi at maningning na pulang liwanag. Ang agad na nagpaliwanag sa buong silid tabasan. Siyam na guhit ng Blood Dragon. Diyos ko po. Ito ang maalamat at pinakamataas na uri ng Jewelong Blood Jade. Ang batang ito, tao ba siya o Diyos? Ang tili ng master na tagatabas ng bato ay parang isang malakas na bomba na sumabog sa gitna ng karamihan, na agad na nagdulot ng matinding kaguluhan sa lahat. Nakatitig ang lahat. Sa hiyas na naglalabas ng banal na pulang liwanag. Puno ng pananabik at pagkagulat ang kanilang mga mata. Gian, hindi ba't sinabi mong basura ang materyal na ito? Nakakuha ang batang ito ng napakahalagang Jewelong Blood Jade. Huwag na natin siyang tawaging Master Gian. Tawagin na lang natin siyang Master Bulag. Ha ha ha. Tama ang sinabi ni Boss Juan. Hindi na tayo kailanman maniniwala sa matandang manlolokong ito. Muntik na tayong malinlang sa kanya. At mapagbintangan ang batang ito. Hindi ito maaari. Talagang imposible. Gian, tigilan mo na ang pagsasabing imposible. Ayon sa kasunduan natin kanina, tinatayang nasa 80 bilyon na ang halaga nito ayon sa ilang mga boss. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Ipadala mo na ang 10 bilyon. Kung naging matapat lang sana ako kanina. At binili ito sa halagang 2 bilyon, napakaganda sana. Ngayon, nasira ko pa ang sarili kong reputasyon. Chen Yu. Simula sa araw na ito, ikaw na ang punong tagapayo ng Longting Appraisal Association. Dahil nagtitiwala sa akin sige. Qin, hindi ko bibigyan ang Longting. Ang pagtatalaga ni Qin Zhenbang bilang punong tagapayo ay agad na naging dahilan upang si Chen Yu ay maging pinakasikat na tao sa Jade Street. Sa susunod, ang mga materyal na mapipili ni Chen Yu ay malamang na mapupunta muna sa bodega ng Longting. Paano pa makakalaban ang ibang tindahan ng alahas? Sa loob ng isang marangyang kotse sa hindi kalayuan. Nang marinig ito ni Ma Xiao, ay agad na nagdilim ang kanyang mukha. Gusto ng Longting na umasa sa isang Chen Yu para makuha ang lahat ng magagandang materyal sa Jade Street. Napakalaki naman ng ambisyon nila. Ma Xiao, kakaiba ang kakayahan sa pagkilatis ng batang si Chen Yu. Hindi niyo kailangang makipagpaligsahan sa kanya sa pagkilatis. Bantayan niyo lang siya. Kung ano ang mapili niya, iyon ang agawin niyo. Gamitin ang kanyang mata. Agawin ang kanyang mga paninda. Hindi lang natin maaagawan ang Longting, kundi mapapahiya pa natin si Chen Yu. Sundan mo siya. Matapos ang labanan para sa Jewelong Blood Jade, si Chen Yu ay mismong pinili ni Qin Zhenbang bilang punong tagapayo ng Longting Appraisal Association, na nagpasikat sa kanyang pangalan sa buong Jade Street. Hindi matanggap ni Jin Dakai ang kanyang sunod-sunod na pagkatalo. Kaya lihim niyang sinulsulan si Ma Xiao na bantayan si Chen Yu, upang gamitin si Ma Xiao sa pag-agaw ng mga batong mapipili ni Chen Yu. Piliin mo ako. Malaki ang sukat ko. 2 milyon lang ang gusto ko. Hindi ba ito yung itim na batong nagkalat lang sa Jade Street? Nagkakahalaga pala ito ng 2 bilyon. Pero bakit ang 2 bato sa pwestong ito ay magkaiba ang kalidad? Bahala na, magtatanong muna ako ng presyo. Tingnan ko kung makukuha ko ito. Boss, magkano po itong malaking bato? May mata ka sa magandang klase, iho. Galing ito sa lumang minahan. Kung talagang interesado ka, ibibigay ko sa iyo ng 2 milyon. Paano naman po itong maliit sa tabi nito? Galing sila sa iisang batch. Pareho lang ang presyo. Pumili ka lang ng isa. Tingnan mo kung alin ang gusto mo. Noong magbabayad na si Chen Yu para bilhin ito, bigla niyang napansin na may ilang tao sa tabi, na kanina palihim na nagmamasid sa kanya. Nang makita ang nakakalokong ngiti sa kanilang mga labi, agad na napagtanto ni Chen Yu na walang magandang balak ang mga taong ito, dahil nagustuhan ni Chen Yu ang batong ito. Siguradong magandang klase iyan. Kapag nakapili na siya,
Aagawin natin yan sa kanya kahit anong mangyari. Ang batong handa niyang bilhin sa halagang 2 milyon. Siguradong may mamahaling hiya sa loob niyan. Tama, napakatalino ninyo talaga, Masyaw. Nabalitaan ko na rin ang tungkol sa batang iyan. Noong nakaraang linggo, pumulot lang siya ng bato sa tambak ng basura. At naibenta niya agad ito ng 10 milyon. Seryoso. Ang lupet naman. Kapag nakuha ko ang batong ito at lumabas ang hiya sa loob, hindi ko kayo kakalimutan sa balato. Manood lang kayo. Mukhang may kakaiba sa mga taong ito. Para makasiguro, gagamitin ko muna itong malaking bato para subukan sila. Mas malaki, mas maraming makukuhang hiyas. Kukunin ko itong malaki. Heto na ang pagkakataon. Sandali lang, boss. Boss. Magbabayad ako ng 3 milyon. Sabi ko na nga ba? Gusto nilang sumakay sa diskarte ko para makalamang. Mukhang kailangan ko nang mag-ingat sa susunod. Masyaw, seryoso ka ba? Gagastos ka ng 3 milyon para lang sa basurang batong iyan. Kapag nalaman ito ng chairman, baka malagot ka sa kanya. Wala kang alam. Kahit si Master Gian ay natalo niya. At ngayon, siya na ang punong tagapayo ng Longteng. Hoy, kaibigan. May patakaran tayo rito, kung sino ang nauna, siya ang may karapatan. Bigla ka na lang sumisingit para mang-agaw ng bato. Hindi ba labag sa patakaran yan? Dito sa Jade Street, pera ang batas. Mas mataas ang alok ko kaysa sa iyo. Kaya sa akin na ang batong ito. Dahil ganyan ka, huwag mo akong sisihin sa susunod kong gagawin. Target ko ang batong ito. At walang sinumang makakakuha nito kundi ako. 5 milyon. 8 milyon. 10 milyon. Bata, alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Kapag binangga mo si Masyaw ng Jade Street, hindi mo magugustuhan ang kahihinatnan nito. Wala akong pakialam kung Masyaw ka man o Lisyaw. Ang may pinakamataas na alok ang siyang makakakuha. Kayo na mismo ang nagsabi niyan. Tingnan natin kung gaano kalalim ang bulsa mo. 15 milyon. 20 milyon. Bata, may ganyan ka ba kalaking pera? Kung makapagsalita ka, akala mo may 50 milyon ka. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Kapag hindi mo iyan nabayaran mamaya, katapusan mo na. Huwag kang makialam sa hindi mo problema. Kung wala kang pera, tumahimik ka na lang. Huwag ka nang madaming dada rito. 50 milyon minsan. May magtataas pa ba ng presyo, mga boss? Kung wala na, mapupunta ang batong ito sa binatang ito. 80 milyon ang sa akin. 150 milyon. 200 milyon. 300 milyon. Boss, paki-verify muna ang pera ng batang ito. Sa tingin ko nagpapasikat lang siya. Hindi niya kayang maglabas ng ganyang kalaking pera. Boss, at check mo na. Para hindi na silang umaknak dyan. Sige po, kukunin ko lang ang card terminal para i-verify. Ito, ilan ba ang zero sa likod nito? Sandali lang po, sir. Hindi sapat ang limit ng terminal na ito. Kukuha lang ako sa loob ng pinakamataas na klase. Boss, huwag ka nang mag-abala. Kahit anong terminal ang dalhin mo, tiyak na mag-i-error lang sa sobrang laki. Tingnan mo na lang ng mabuti ang mga numero dyan. At sabihin mo sa kanila kung sapat ba yan para pambayad sa 300 milyon. 30 taon na akong nagtatrabaho sa kalye na ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kahabang balanse. Ito, aabot yata ito ng 10 bilyon. Paano naging ganito kayaman ang binatang ito? Boss, sa reaksyon mo pa lang, alam ko na. Tiyak na walang laman ang card ng batang iyan. Masyaw. Nagkakamali po kayo. Ang pera sa card ng binatang ito. Hindi lang pambili ng batong ito. Kahit bilhin pa ang buong Jade Street, walang magiging problema. Masyaw, mukhang hindi biro ang kakayahan ng batang ito. Magtataas pa ba tayo? Dahil nag-alok siya ng ganyang kalaking halaga. Ibig sabihin ay hindi ordinaryo ang batong ito. Saka, hindi pa siya kailanman natatalo sa pustahan sa bato. Kahit maubos pa ang lahat ng kayamanan natin ngayon. Pero Masyaw, ang perang magagamit natin sa account natin ay aabot lang sa 500 milyon sa kabuuan. Kung magtataas pa siya, ano pang ipanglalaban natin? Wala na akong pakialam doon. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa kumpiyansa. Masyaw, sadsad na tayo, hindi na talaga pwedeng magtaas. Isanla mo ang tindahan ng alahas ng tatay mo. Isasanla ko rin ang lahat ng ari-arian ng tatay ko. Makakakuha pa siguro tayo ng 300 milyon. Hindi ako naniniwalang magtatapon siya ng 100 milyon para lang sa isang bato. Isugal na natin ang lahat. Sugal para sa malaking panalo. Basta't makuha natin ito. Walang kwenta ang halagang ito. Boss, 600 milyon ang sa akin. Kung may lakas ka ng loob, tapatan mo to. Talagang napakayaman mo, Masyaw. Binabati kita sa pagkuha ng malaking batong ito sa halagang 600 milyon. Boss, dahil gusto niya ang malaki. Kukunin ko na lang itong maliit. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka na makasabay. Hahaha, akala ko ba napakatapang mo kanina? Hanggang dyan lang pala ang kaya mo. Hindi ko na nga talaga kayang tapatan yan. Pero sa tingin ko, ang malaking batong binili nyo sa halagang 600 milyon ay mas walang kwenta kumpara dito sa hawak ko.
Mas mahalaga pa itong maliit na itim na bato na nagkakahalaga ng 2 milyon. Masyaw! Anong ibig sabihin ng batang ito? Baka naman sinadya niyang bitagin tayo. Itinaas niya ang presyo ng malaking bato. Para siya ang makakuha ng maliit na bato sa murang halaga. Kung nauto nga tayo ng diskarte niya, tiyak na maubos ang lahat ng yaman natin. Tumahimik ka nga, huwag kang maghatid ng malas. Dalhin niyo na agad sa makina para maiputol na to. Masusunod po. Pagkasabi niyan, dinala agad ng may-ari ang bato sa hiwaan. At sinimulan na itong putulin. Pagkaraan ng kalahating oras, ang batong binili ni Masyaw sa halagang 600 milyon ay tuluyan ng nahiwa. Nang makita nila ang loob ng nahiwang bato, na purong puti at walang kalaman-laman, parang tinamaan ng kidlat ang lahat sa gulat. Napatulala sila sa kinatatayuan. Para bang naging bato sa pagkakatayo. Imposible, hindi ito mangyayari. Ang batong binili ko ng 600 milyon. Paanong naging basura lang? Masyaw, ako naman ngayon. Manood ka ng mabuti. Tingnan natin kung ano ang lalabas sa batong binili ko sa halagang 2 milyon lang. Tingnan natin ang resulta. Boss, hiwain mo rito sa mailamat. Pagkasabi niyon, sa bihasang kamay ng naghihiwa, sinimulan ng hiwain ang bato ni Chenyu. Tumataginting na swerte, napakalaking panalo. Isa tong glass type sci-fi blue jade. Sa linaw ng kalidad nito, aabot to ng hindi bababa sa 2 bilyon. Ano sa tingin mo? Ang 2 milyong maitim na bato ko. Hindi na masama, di ba? Masyaw! Naisahan tayo ng lalaking to. Hindi lang naubos ang lahat ng ari-arian natin. Pati negosyo ng pamilya natin na isama pa sa pagkalugi. Kung balak mong agawin ang paninda ng longteng, dapat alamin mo muna sa sarili mo. Kung kaya ba ng sikmura mo. Mababang tinatantiya pa lang ang 2 bilyon. Sa ganoong kadalisay na saysay blue, kapag dinala sa subasta, mas tataas pa ng husto ang presyo niyan. Ginoong Chen, mag-aalok ako ng 2.2 bilyon. Cash equivalents, magkasunduan tayo. Paparada pa ako ng isang komersyal na pwesto sa sentro ng lungsod. Huwag kayong magmadali, mga Ginoo. Hindi ko muna ibebenta ang batong ito ngayon. Kin, nabalitaan ko na ang nangyari sa Yuan Shiksuan. Ang batong kasing klase ng Isaysay Blue. Handang bilhin ng longteng ayon sa presyo ng merkado. Ikaw ang punong tagapayo ng longteng. Pero sarili mong pera ang ibinili mo sa batong iyan. Dapat malinaw ang paghihiwalay ng personal sa trabaho. Hindi kita lulugiin. Kin, itinabi ko to hindi para maghintay ng mas mataas na alo. Dahil kinuha ako ng longteng bilang punong tagapayo. Kailangan ko rin namang magpakita ng totoong kalibre. 2.2 bilyon. Ibibigay ko ang bato sa longteng. Ang 2 milyon naging 2.2 bilyon. Bumili tayo ng basurang bato sa halagang 600 milyon. Habang siya, nakakuha ng 2.2 bilyon sa halagang 2 milyon lang. Masyaw, sa negosyong ito ng mga hilaw na bato, hindi nadadaan sa lakas ng boses. Lalong hindi sa kung sino ang mas maraming pera. Kung mali ang tingin mo, kahit gaano pa karami ang pera mo, nagtatapon ka lang ng tuition fee para sa iba. Ang taong ito, hindi na basta-basta pwedeng kalikutin. Napakalaking kaganapan. Kin, ito ba ang sinasabi mong malaking kaganapan? Pagkalipas ng 3 araw, magsisimula na ang pinakamalaking eksibisyon ng hilaw na jade sa Huadong. Kung makakakuha man ang longteng ngayong taon, ng ilang dekalidad na batong magdadala ng pangalan ng kumpanya, nakasalalay sa pagkakataong ito. Hindi ito tulad ng bidding sa kalsada, kundi isang nakaselyong tawaran. Bawat kumpanya ay makakatanggap ng parehong impormasyon. Sisisiya sa atin ang paninda at magbibigay ng alok. Saka sabay-sabay na bubuksan ang mga bid. Kung kanino ang may pinakamatalim na mata, siya lang ang makakakuha ng mga totoong mahalagang bato. Mas patas na ito kumpara sa pataasan ng presyo sa kalye. Kin, dumating na si Mazenhai ng Tianma Jewelry. Matagal na tayong hindi nagkita, Kin, bumisita mismo, sige. Ma, hindi naman siguro para lang makipagkwentuhan tungkol sa nakaraan. Ang walang kwenta kong anak na ito. Bumili ng isang pirasong basura sa halagang 600 milyong yuan kahapon. Pa, ang talo ay talo. Tinatanggap ng Tianma Jewelry ang resultang ito. Ngunit sa darating na pagtitipon 3 araw mula ngayon, parehong lalahok ang longteng at Tianma. Ang makahanap ng kayamanan sa tabi-tabi ay isang kakayahan. Pero sa totoong malaking labanan, ang labanan ay sa pagitan ng kakayahan sa pagkilatis, budget at pagpapasya. Chen, kapag dumating ang oras na iyon, gusto kong makita. Kung magiging tumpak pa rin ba ang iyong mga hula? Basta totoo ang mga bato. Malakas ang loob kong kilatisin ang mga ito. Sige, magkita na lang tayo sa pagtitipon. Hindi katulad ng kanyang anak si Mazenhai. Higit 20 taon na siyang nasa negosyo ng jadete. Higit 20 taon na siyang nasa negosyo ng jadete. Mas mabuti nga iyon, kung palagi na lang akong makikipagkumpetensya sa mga walang alam. Wala ring saysay. Para sa lahat ng mga hilaw na bato ngayon, maaari lamang itong tingnan. Walang live na tawaran. Bago mag-alas 5 ng hapon, ilalagay ng bawat panig ang kanilang alok sa loob ng sobre. At ihuhulog ito sa kaukulang kahon ng tawad.
Bukas na ang paningin sa pagkilatis ng kayamanan. Makapal na uri na mailumulutang na disenyo. Maraming lamat sa loob. Kabuang halaga, 6 na milyong yuan. Malamig at makapal na uri ng malinaw na tubig. Kabuang halaga, 18 milyong yuan. Karaniwang kulay abong bato. Kabuang halaga, 800,000 yuan. Ayan. Babala, sunod-sunod at matinding pagkilatis. Masyadong mataas ang karga sa paningin. May ganito pa palang limitasyon. Binawasan na ang dalas ng sunod-sunod na paggamit. Babalik sa normal pagkatapos ng maikling pahinga. Anong nangyari? Wala ito, sumakit lang ng kaunti ang mga mata ko sa katitingin. Mukhang masama ang pakiramdam niya. Huwag mong palaging titigan ang iba. Sa bulwagan ng subasta, ang tanging makakatulong sa iyo ay ang sarili mong pagpapasya. May disenyo ng pine flower, pino ang buhangin at matigas ang balat. Ang pirasong ito ay karapat-dapat tingnan kahit hindi gamitin ang aking kakayahan. Sa pagkakataong ito, hindi ako maaaring umasa lamang sa aking kapangyarihan. 3 piraso lang ang pinili mo. Sa daan-daang piraso, 3 lang ang tiningnan mo. Hindi ba masyadong kakaunti iyon? Ang magandang bato ay wala sa dami. Ang bumili ng 10 piraso na umaasa lang sa swerte ay mas mabuting itaya na lang ang pera sa 3 piraso na talagang naiintindihan mo. Malamig na uri, may kulay lila at berde, at kakaunti ang lamat. Kabuang halaga, 1.2 bilyong yuan. Uri ng salamin, may 3 kulay ng fulushu. Kabuang halaga, 5.8 bilyong yuan. Ang totoong pinakamahalagang bato ay nakatago pala sa napakaliit na pirasong ito. Huminto sandali si Chenyu sa harap ng numero 368 kanina. 12 kilo lang ang batong iyon. Magulo ang balat at marami ring lamat. Kung susunod ka lang sa kanya sa pagbili, masasayang lang ang 600 milyong yuan kahapon. Yima, ang pinakamataas na budget natin para sa hilaw na materyales na yon ay 1.2 bilyong yuan. Tingnan muna natin ang sarili nating mga bato. 26 na milyon. 100 milyon at 10,000, bakit may dagdag na 10,000? Sa selyadong tawaran, kung minsan ang kaunting halagang ito ang nagpapasya. Ang natitira na lang ay maghintay sa pagbubukas ng mga tawad. Hilaw na bato numero 067. Ang pinakamataas na alok ay 25 milyon at 800,000 yuan. Chayanma Jewelry. Nakuha natin ang unang piraso. Huwag ka munang magalak. Hindi pa nabubuksan ang bato. Walang nakakaalam kung kumita tayo o nalugi. Hindi ba 26 na milyon ang sa atin? Akin. Sa system record, ang bid ng Longting para sa No. 067 ay 25.6 milyong yuan. Kulang ng 400,000. Sino ang nag-input nito? Ang mga dokumento ng bid ay ipinasok ng mga tauhan. Maaari ring nagkamali sa manual input. Ilabas muna ang orihinal na dokumento ng bid. Kung pagkakamali lang ito sa pag-input, sundin na lang ang patakaran ng exchange meeting. Pati ba naman bid price nagkamali pa? Paano pa siya naging chief advisor? Hindi niya kasalanan. Huwag ka nang magsalita. Ang ikalawang pinakamataas na bid para sa Rockstone No. 214 na ay 100 milyong yuan. Chayanma Jewelry. Ang pinakamataas na bid ay 100.01 milyong yuan. Longting Jewelry. Mas mataas lang ng 10,000. Sa sealed bid, kahit kaunti lang, mas mataas pa rin yan. Ang panimulang presyo para sa No. 368 ay 10 milyong yuan. Ang pinakamataas na bid ay 38 milyong yuan. Longting Jewelry. 38 milyong yuan para sa ganyang kaliit na bato. Nanalo lang ng 1 beses kahapon. Akala mo naman kung sinong Diyos na. 2 piraso lang ang kinuha niya ngayon. Ang Rockstone No. 214 na ay mapupunta sa Longting Jewelry. Eksaktong 10,000, walang labis, walang kulang. Ang pagtatantya ng batang ito sa presyo ay mas tumpak kaysa sa inakala ko. Susunod ay ang Rockstone No. 368. Ibig sabihin, may dahilan kung bakit niya pinili ang maliit na batong iyon. Maaari nang dalhin sa cutting area ang mga napanalunang bato. Maaari itong hiwain dito mismo. Ay seal at iwi. Alin ang una mong bubuksan, ang 214 na o 368? Buksan muna ang 214 na. Ang batong nakuha ni Jie Chen sa halagang 100.01 milyong yuan. Gusto ko ring makita. Sige lang, Jie. Saan natin sisimulang hiwain? Huwag mong hiwain sa gitna. Kuskusin mo muna rito. Napakalaki ng batong ito. Hanggang kailan natin ito kukuskusin? Ito lang ba ang batong nagkakahalaga ng 100 milyon? Chen Yu. Mukhang nagkamali ka rin sa pagkakataong ito. Hindi man lang nagbago ang kulay, Master. Kuskusin mo pa ng 3 milimetro sa loob. Lila na. Lila na maihalong berde, ito ay Chundae Kei.
Nagsisimula pa lang tayo. Isang ice type na Chunday K. Pino ang texture at napakalinaw ng kulay. Sa ganito kalaking bahagi, kung kaunti lang ang lamat, hindi katakatakang umabot ang halaga nito sa mahigit 1 bilyong yuan. Huwag muna nating tantyahin ang halaga. Kailangan muna itong mailabas ng buo para makita ang kabuang laki. Tama si Gil. Ma, ipagpatuloy ang pagkuskus. Isang daliri lang ang lalim ng lamat. Halos walang pinsala ang pinakakatawan nito. Base sa kasalukuyang takbo ng merkado, ang konserbatibong halaga ng buong bato ay 1.35 bilyong yuan. Ang 100.01 milyong yuan naging mahigit 1.3 bilyon. Hindi nga ako nagkamali sa pagkuha sa chief advisor na ito. Sinuwerte lang siya. Manahimik ka, kung ang una ay swerte, at ang pangalawa ay swerte pa rin. Ano naman ang tawag sa pagbili mo ng basurang bato sa halagang 600 milyon? Ang maliit na batong nagkakahalaga ng 38 milyon. Ay mas mahalaga pa kaysa sa nauna. Hindi lang mas mahalaga ng kaunti. Kundi magkaiba talaga sila ng antas. May lumabas na berde sa no. 067 ng Tianma Jewelry. Tumaas din ang halaga ng bato natin. Isang ice waxy na Zengyang Green. Bagamat hindi ito kasing pino ng ice type. Maganda naman ang laki nito. Ang kabuang halaga nito ay tinatayang nasa 160 milyong yuan. Binili sa halagang mahigit 20 milyon, ngayon ay 160 milyon na. Tumaas din ng ilang beses ang kita natin. Ito ang totoong negosyo. Kapag tama ang pagsusuri, panalo. Kapag mali naman, tanggapin ang kahihinatnan. Ginoong Chen. Ang ganda ng panalo mo sa unang round. Pero hindi rin naman lugi ang 0-6-7 ko. Siyempre, sa negosyo naman, hindi kailangang sagarin ang kalaban hanggang sa malugi para lang masabing panalo. Ang daling sabihin, hindi pa naman nabubuksan ang maliit mong itim na bato. Sige, buksan na. Ginoong Chen, masyadong magulo ang mga lamat ng batong ito. Kahit saan putulin, may panganib. Glass type na Fulushu tricolor. Buo ang pangunahing bahagi. Nagkakahalaga ng 5.8 bilyong yuan. Huwag munang hiwain ng malaki. Gumawa muna ng 2 sentimetrong siwang sa kahabaan ng lamat sa labas. Walang kulay. Hugasan ng tubig para malinis. Sandali lang. May kulay pula sa loob. Pulang jadete. Teka, may berde rin sa tabi nito. Magkasama ang pula at berde. Master, gawan mo rin ng siwang ang kaliwang bahagi. Lila na Fulushu tricolor. Hindi ito ordinaryong tricolor. Ito ay glass type. Buo ang mga kulay. Umiwas pa ang mga lamat sa pangunahing bahagi. Sa mahigit 20 taon ko sa pag-appraise ng ganitong material. Sa mga dokumento ko lang ito nakita. Imposibleng ang ganito kaliit na bato. Talo na. Papa, hindi pa natin natataya ang halaga. Hindi na kailangang hintayin ang presyo. Ang makapili ng ganitong klase sa daan-daang material ay hindi na basta-basta mapapanalunan sa pagdaragdag ng 10 milyong halaga. Ang konserbatibong taya para sa buong bato ay 5.5 bilyon hanggang 6 na bilyong yuan. 38 milyon laban sa 6 na bilyon. Chenyu, parang kinuha mo ang pinakatampok na hiyas ng eksibisyon mula sa sulok. Nandoon naman lagi ang bato. Kaya lang karamihan ay tumitingin muna sa presyo. Pagkatapos ay sa laki. At sa huli lang tinitingnan ang mismong bato. Ginoong Chen, bibilhin ko ng 6 na bilyon. 6.2 bilyon. Ang halagang ito. Mga kasama, huwag ninyong ibenta. Ang material na ito ay personal na napanalunan ni Chen Yu sa bid. Siya ang magpapasya kung ibebenta niya ito o hindi. Hindi ba't may taunang jewelry exhibition ang Longting sa susunod? Itabi natin ito para makagawa ng obra maestra na talagang magpapasikat sa atin. Naisip mo rin pala ang jewelry exhibition. Ang pambansang eksibisyon ng disenyo ng alahas sa susunod na buwan. Lalahok din ang Tianma. Tinatanggap ko ang pagkatalo ko ngayon sa pagpupulong para sa mga hilaw na material. Pero ang industriya ng alahas ay hindi lang tungkol sa kung sino ang nakakabili ng magandang bato. Ang magandang material ay unang hakbang pa lang. Doon masusubok ang galing kung kaya mo itong gawing isang obra maestra. Tama si Direktor Ma. Kung gayon, magkita ulit tayo pagkalipas ng 1 buwan. Papa, hahayaan na lang ba natin ito ng ganoon na lang? Simula sa araw na ito, sususpindihin ko ang lahat ng otoridad mo sa pagbili sa Tianma Jewelry. Ano? Hindi pa ba sapat ang leksyon na nagkakahalaga ng 600 milyong yuan? Kapag natuto ka ng maging responsable sa sarili mong mga desisyon, saka ka palang bumalik. Tagapangulo Kin, na imbestigahan na po namin. Nakasaad nga po sa orihinal na dokumento ng Longting ang 26 na milyon. Nagkamali po sa pag-input at napalitan ang 6 ng 5. Ayon sa patakaran, ang numerong 067 ay dapat na panalunan ng Longting. Dahil ganoon ang patakaran, dapat mapunta sa Longting ang material na ito. Nahiwa na ito, at natasa na rin ang halaga. Bayaran na lang ninyo ang kulang ayon sa patakaran.
Iyon na ito. Opo. Ang mga taong gumagawa ng totoong malaking negosyo ay talagang iba kumpara sa mga marunong lang magtaas ng presyo. Ang pambansang eksibisyon ng disenyo ng alahas sa susunod na buwan. Isang grupo lang ng pangunahing obra ang pwedeng ipadala ng bawat kumpanya. 2 taon ng sunod-sunod na nakapasok sa top 3 ang Longteng. Pero hindi pa tayo kailanman nanalo ng taunang gintong gantimpala. Ngayong mayroon na tayong 2 dekalidad na materyales na ito. Gusto kong subukang makuha ang unang pwesto. Napakalinaw ng SFI Blue. At makulay naman ang free color. Kung pagsasamahin natin ang lahat ng ito sa iisang obra, mag-aagawan lang sila sa atensyon. Kung ganoon, bakit kailangan nating gamitin ang lahat? One bakit ka nandito? Pinakiusapan ako ni G. Kinatulungang tingnan ang visual ng eksibisyon. Kaya nakinig na rin ako ng sandali. Ang pinakamahirap makuha sa SFI Blue ay ang kalinisan nito. Kung papaligiran ito ng iba pang mga kulay, mawawala ang pinaka-espesyal na katangian nito. Hindi ako isang disenyador ng alahas. Pero sa tingin ko, ang mga bagay na talagang maganda, ay hindi kailangang ilagay ang lahat ng mamahaling bagay. Itabi natin ang SFI Blue at gumawa ng hiwalay na eksibisyon para sa free color. Ang isa ay para sa kalinisan. At ang isa naman ay para sa kulay. Magandang ideya iyan. Buo ang pangunahing kulay sa loob. Pero may likas na lamat sa loob sa may 3 sentimetro sa ibabang kaliwa. Ikin, pwede nang aprubahan ang disenyo. Pero may isa pang problema bago natin ito putulin. May nakatagong lamat sa loob ng SFI Blue na ito. Ang ganda ng material na ito, may lamat pa rin. Hindi maaaring maging perpekto ang bawat pulgada ng mga likas na bagay. Ang mahalaga ay hindi kung may problema ba o wala, kundi kung maiiwasan ba natin ito. Walang makikitang lamat sa ibabaw. Kung mayroon niyang lamat sa loob, at nagkamali tayo sa unang hiwa, mawawala ang hindi bababa sa 1/3 ng halaga nito. Pwede ba natin itong kumpirmahin gamit ang mga instrumento? Maaari tayong gumawa ng ultrasound at light transmission test. Pero komplikado ang panloob na istruktura ng likas na jadete. Kaya pantulong lamang ito sa pagpapasya. Mayroon niyang lamat sa loob dito. Halos pareho ang posisyon sa sinabi ni Gi. Chen, nakita mo agad iyon kahit nasa loob pa ng display case. Dahil matagal na akong tumitingin ng mga materyales. Medyo sensitibo lang ako sa mga pagbabago ng liwanag. Dito natin kukunin ang pangunahing bato. At iiwan ang lamat sa mga natirang bahagi. Ang mga natirang bahagi ay pwede pang gawing 2 maliliit na kabutsyon para sa singsing. Para walang masayang hanggat maaari. Ang linyang ito nga ang may pinakamaliit na bawas sa materyal. Napakamahaling materyal nito. Manghihinayang talaga ako kapag hiniwa na ito. Kaya hindi tayo dapat magmadali. Naiwasan natin. Ikin, isinapubliko na ng Chanma Jewelry ang patikim para sa kanilang pangunahing obra ngayong taon. Gagamit sila ng isang buong piraso ng High Ice Zenyang Green na may tinatayang halaga na higit sa 3 bilyon ayon sa kanilang promosyon. Mukhang handang-handa rin sila. Hindi naman nananalo ang isang obra dahil lang mas malaki ito. Magkakaalaman na lang sa mismong eksibisyon sa susunod na buwan. Napakaganda ng kulay. At sapat din ang laki nito. Basta walang problema sa sertipiko at pagsusuri. Magiging napakalakas ng laban ng obrang ito sa eksibisyon. Sa pagkakataong ito, matatalo na natin sa wakas ang Longteng, di ba? Saang supplier natin nakuha ang hilaw na material na ito? Sa Nanfang Hongyuan Raw Material Shop. 3 beses na tayong nakipagtulungan sa kanila. At kumpleto ang lahat ng sertipiko. Ipadala mo ulit ito sa isang third-party laboratory para sa isa pang pagsusuri. May sertipiko naman na. Bakit kailangan pa nating ipasuri? Hindi ka pa ba natuto sa 600 milyong halaga ng basurang bato? Habang mas mahal ang isang bagay, mas kailangan natin itong tiyakin ng paulit-ulit. Mukha itong isang maliit na bahagi ng langit na ginupit. At tatawagin natin itong Haichyanise. Haichyanise. Maganda. Panatilihin natin ang natural na pagbabago ng kulay. Ang hilaw na material ay handog ng kalikasan. Kaya dapat nating mapanatili ang pinakamagagandang katangian nito. Iyan ang tunay na kakayahan ng isang tao. Kulang ang impormasyon sa larawan. Hindi makukumpleto ang aktwal na pagsusuri. Sabi ko na nga ba, hindi talaga pwedeng ibase sa larawan lang ang totoong bagay. Masyadong malinis ang kulay asul na ito. Kapag tinapatan ng ilaw, parang may totoong tubig sa loob. At ang 3 kulay sa gilid ay natural na magkakakonekta pala. Napakabihira nito. Maganda ang likha ni G. Chen, kapansin-pansin din ang matingkad na berdeng alahas ni Direktor Ma. Ang pagpili para sa Gold Award ngayong taon ay nahahati sa 4 na kategorya. Katapatan ng material, pagkakabuo ng disenyo, husay ng pagkakagawa at pagiging malikhain. Lahat ng disenyong nakapasok sa huling pagsusuri ay kailangang sumailalim sa on-site na muling pagsusuri. Maganda ang panuntunang iyan, para hindi lang tayo umaasa sa mga patalastas. Hindi pinilit na gawing pinakamalaki ang pangunahing batong SFI Blue. Sa halip ay iniwasan nito ang mga lamat sa loob. Napakaganda ng proporsyon. Bihira din na napanatili ang natural na paglipat ng 3 kulay. Sandali lang.
Medyo hindi natural ang refleksyon ng lamat sa pangunahing batong ito. Anong ibig mong sabihin? Huwag muna tayong gumawa ng konklusyon. Ipadala ito sa laboratorio para sa muling pagsusuri. Tugma ang impormasyon sa sertipiko at sa rehistro ng eksibisyon. Ngunit kung sumailalim ba ito sa pagpuno pagkatapos? Kailangan pa nating magsagawa ng pagsusuri sa spectrum at mikroskopyo. May sertipiko na iyan noong binili namin. Paano namang magkakaroon ng problema riyan? Ang pagkakaroon ng sertipiko ay hindi nangangahulugang hindi na ito kailangang suriin muli kailanman. Ano ito? Peke ba ang pangunahing bato ng Tianma? Wala pang resulta, wag muna kayong magsalita ng tapos. Wag nang manghula ang lahat. Bago lumabas ang resulta ng pagsusuri. Walang sinuman ang dapat magbanggit kung totoo o peke ito. Huwag ka nang magpanggap na mabuting tao rito. May nalalaman ka ba ng maaga? Kaya sinasadya mo kaming gawing katatawanan. Hindi ko man lang hinawakan ang mismong alahas ninyo. Ano naman ang malalaman ko? Kung may problema talaga, ang mga makina ang magsasabi ng totoo. At kung wala namang problema, hindi ko naman kayo pwedeng husgahan. Tama na, tatandaan ko ang sinabi mong iyan. Lumalabas na ang paunang resulta. Ang pangunahing bato ay natural na jadete. Ngunit may nakitang kakaibang polymer signal sa bahagi ng mga lamat. Ibig sabihin, sumailalim sa bahagyang pagpuno ang hilaw na material. Impossible. Nasaan ang ulat ng muling pagsusuri? Ang ipinadalang sample at ang huling produkto ay hindi pareho ang pangunahing bato. Sino ang may pananagutan sa huling pinalit na pangunahing bato? May nakitang malaking lamat habang ginagawa ang orihinal na pangunahing bato. Sinabi ng supplier na pwede itong palitan ng may mas magandang kulay. Nangako silang pareho lang ang kalidad nito. Nakita ko namang kumpleto ang mga sertipiko, kaya hindi ko na ipinasuri muli. Hindi ito ang oras para maghanap ng masisisi. Magsisimula na ang paligsahan. Mabuti pang huwag muna nating sabihin. Tutal, nilagyan lang naman ng palaman. Hindi naman ito salamin. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Nakasulat ng napakalinaw sa mga patakaran ng eksibisyon. Kailangang ipahayag ang anumang ginawang pagbabago. Para lang sa isang parangal. Karapat-dapat bang isakripisyo ang ilang dekadang reputasyon ng kumpanya? Sandali lang po. Ang pangunahing bato sa tampok na gawa ng Tianma Jewelry ay napatunayan sa on-site na muling pagsusuri na may hindi ipinahayag na bahagyang pagpuno. Ito ay pagkakamali sa aming panloob na produksyon. Kusa ng binabawi ng Tianma ang gawang ito. At tatanggapin ang anumang susunod na desisyon ng eksibisyon. Lakas ng loob na umamin agad. Mas mabuti na iyan kaysa magmatigas. Naging katatawanan na naman kami sa harap mo ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi ako sa iyo natalo. Ikaw mismo ang nanalig sa mga patakaran. Kaya naman pala naglakas loob, sige. Kinaibigay sa iyo ang posisyon ng punong tagapayo. Susunod, papasok na tayo sa huling paghatol para sa gintong gantimpala ngayong taon. Ang kasalukuyang nangunguna sa pangkalahatang marka. Longting Jewelry. Hi Chen Yise. Ang huling yugto ay hindi lamang nakatingin sa gawa, kundi pati na rin sa paliwanag ng kalahok tungkol sa mga materyales at disenyo. Ikaw ang pumili ng material. At ikaw din ang nagtakda ng linya ng pagputol, kaya ikaw na ang umakyat. Ang SSI Blue na ito ay hindi ang pinakamalaking sukat. Bakit ninyo itinapon ang isang bahagi ng laki nito? Dahil may natural na lamat sa loob ng hilaw na material. Kung ipipilit lang natin ang laki, ang katatagan ng pangunahing bato at ang mga susunod, pati na rin ang kaligtasan sa pagsusuot ay maapektuhan. Kung gayon, bakit napakasimple ng disenyo ng Haitayan Nise? Dahil ang pinakamalalim na bahagi nito ay hindi ang pagiging komplikado, kundi ang natural at malinis na asul na iyon. Kung haharangan ng disenyo ang paningin, kahit gaano pa kamahal ang material, magiging tumpok lang ito ng alahas. Ang taunang gintong gantimpala ng pambansang eksibisyon ng disenyo ng alahas ngayong taon. Longting Jewelry, Haitayan Nise. Taunang gintong gantimpala. Ang unang pwesto na ito ay hindi para sa akin lang. Mula sa pagpili ng material, pagsusuri, disenyo, hanggang sa pagproseso. Hindi pwedeng mawalan kahit isang bahagi. Hai Chen-se. Hai Da-se. Hahaha, ako ang taya sa pagdiriwang mamayang gabi. Utang muna iyan. Sa nakalipas na mga araw, halos umusok na ang mga mata ko sa katingtingin sa mga bato. Sa wakas, naramdaman mo rin ang pagod. Akala ko talaga kaya mong makita ang buong kalye sa isang tingin lang. Master Son. Iho. Nakita ko ang balita tungkol sa eksibisyon ng alahas. Binabati kita. Pero may nakita rin akong isang bagay dito na hindi ko matiyak. Kahit kayo po ay hindi matiyak. Isang lumang kahong kahoy. Ang ibabaw ay mukhang modernong lumang kagamitang kahoy. Pero ang paraan ng pagkakabit at ang bigat sa loob ay tila hindi tugma. Tiningnan na rin ito ni Elder Kian at sa tingin niya ay baka may iba pang istruktura sa loob. Pupunta po ako riyan mamayang hapon. Kakamit pa lang ng gintong gantimpala sa alahas. Babalik na naman ba sa kalsada ng mga antigo? Nagsimula naman talaga ako sa kalsada ng mga antigo. Kahit gaano pa kamahal ang mga bato, hindi ko dapat kalimutan ang pinagmulan ko. Alaynan.
Nandito na si Gi. Chen. Dapat na siyang tawaging tagapayo Chen ngayon. Mas masarap pa ring pakinggan ang Chen Yu. Ang bagay na hindi matiyak kahit ni Master Son. Gusto kong makita kung ano ang makukuha ng batang ito sa pagkakataong ito. Nahanap ko po ito noong nag-aayos ako sa bodega ng lumang bahay. Sabi lang ng mga matatanda sa pamilya, ipinamana pa ito ng mga ninuno namin. Walang nakakaalam kung para saan ito. Masyadong maitim ang labas dahil sa usok. At ang hibla ng kahoy ay natatakpan na rin ng kandila at dumi. Kung titingnan lang ang ibabaw, mukha itong lumang kahong kahoy mula sa huling bahagi ng Dinastyang Qing hanggang sa panahon ng Republika. Pero kahit halatang walang laman ang loob nito, hindi pa rin ito magaan. Ang ilalim na tabla ay doble ang kapal kumpara sa karaniwang kahon. Dito rin ako naguguluhan. Oh, nandito pala kayong lahat. Napadaan lang ako. Nabalitaan kong may lumang gamit dito. Kaya puntosok ako para makita. Napakatalas talaga ng pandinig mo. Marami na akong nakitang ganyang lumang kahon. Ang halaga lang yan ay nasa kahoy. Kukunin ko na sa halagang 50,000 yuan. Talaga bang nagkakahalaga iyan ng 50,000? Huwag ka munang magmadaling ibenta. Kahon ng kayamanan na may ukit na pulang barnis at nakabaong jade mula sa Dinastyang Ming. Ang labas ay binalot ng pamprotektang kahoy na shell ng mga sumunod na henerasyon. Sa loob ay may nakatagong 12 piraso ng maliliit na ukit na dekorasyong jade. Buong-buo at maayos ang pagkakatago nito. Ang kabuang halaga nito ay 3.6 bilyong yuan. 3.6 bilyong yuan. Kuya, hindi na masama ang 50,000. Aalikabukin lang yan sa bahay nyo. Boss Jin, ang 50,000 nyo ay baka hindi man lang sapat para sa panlabas na proteksyon nito. Chen Yu, huwag kang magkunwaring misteryoso. Isang sirang kahon na mukhang uling sa kaitiman. Nagawa mo pang pagandahin ang kwento. Master Son, napansin niyo po ba ang mga butas ng pako sa 4 na sulok? Walang kalawang. Dahil hindi talaga ito mga butas ng pako. Ito ay mga butas ng mitsa para ikabit ang panlabas na kahon. Ang panlabas na itim na kahoy na ito ay proteksyon lang na idinagdag kalaunan. Kaya pala hindi tugma ang bigat at ang istruktura. Kung may isa pang patong sa labas, maaaring maayos na naipreserba ang nasa loob. Mabubuksan ba ito? Baka masira. Walang gigibain o aalisin. Gagamitin ang orihinal na mekanismo para ilabas ito. Ayan na. Inukit na pulang lacquer. At ang paraan ng pag-ukit na ito ay hindi mukhang mula sa huling bahagi ng Dinastyang Qing. Makapal ang patong at malalim ang mga hiwa. Napakapulido ng mga disenyo. Mas maaga pa ito nang hindi bababa sa 2 o 300 taon. Tunay ngang sinaunang gamit ito. Hindi pa tapos, ang totoong kayamanan ay nasa loob pa. Walang susing butas. Wala ring karaniwang trangka. Iba ang bilangan ng mga talulot dito. Nakatago ang mekanismo sa mismong disenyo. Inyo po ang gamit na ito. Pakikumpirma muna bago natin buksan. Kung may mahalagang koleksyon nga sa loob, mas mabuting iparehistro, ipasuri at ipasiguro ito ng opisyal. Kayo ang masusunod, basta huwag lang masisira. Labindalawang piraso ng buwan ng palamuting jade. Hindi ito ordinaryong alahas. Kumpleto ang 12 piraso mula sa material, tema, hanggang sa sukat. At napreserba ng ganito kakumpleto. May marka ng taon dito. Huwag muna tayong magmadaling kilalanin ito. Ang marka ay isa lamang sa mga ebidensya. Dapat ding suriin ang material, gawa at mga bakas ng pagkumpuni. Tama, magkano kaya ang halaga nito? Kanina lang, mukhang sigurado kayo sa 50,000 May puting jade, berdeng jade, dilaw na jade, at jasper. Ngunit ang estilo ng pag-ukit ay iisa. Ang mga kurba at hiwa ay magkakatugma. Hindi ito mukhang pinagsama-sama lang kalaunan. Ang panlabas na proteksyon ay malamang na idinagdag ng mga sumunod na henerasyon. At dahil nga sa patong na ito, kaya ang inukit na pulang lacquer at mga palamuting jade sa loob ay hindi nasira ng usok, alikabok at halumigmig. Batay sa hugis at sining ng paggawa. Ngunit para matukoy ang kalidad at halaga, kailangan pa itong isailalim sa pagsusuri at pag-aralan ang pinagmulan nito. Master Son, may halaga po ba talaga ito? Ang halaga nito ay hindi na ang pinakamahalagang usapin. Ang mapanatili itong buo bilang isang set hanggang ngayon ay napakabihira na. Ang halaga nito sa merkado ay maaari namang ipatasa sa mga lehitimong ahensya kalaunan. Huwag po muna kayong magpadalos-dalos na ibenta ito dahil lang sa narinig ninyong mataas na halaga. Ang 50,000 ko kanina ay biro ko lang naman. Biro lang pala sa inyo. Pero muntik nyo nang makuha ang pamana ng pamilya nila. Kung gusto nyo po, maaari ko kayong tulungang makipag-ugnayan sa mga lehitimong ahensya ng pagsusuri at konsultasyon para sa pagpaparehistro ng mga antigo. Para sa susunod, itago nyo man ito, ipasiguro o isali sa mga pampublikong eksibisyon. Ay mayroon kayong opisyal na katibayan.
Wala po akong alam sa mga ganyan. Gawin na lang po natin kung ano ang tamang proseso. Ganyan nga po. Ang kabuang halaga ay tinatayang nasa 3.6 bilyong yuan. Maaaring kapana-panabik ang presyo. Ngunit para sa isang tunay na sinaunang bagay, mas mahalagang malaman muna kung ano talaga ito. Kaysa sa itanong agad kung magkano ang halaga nito. Chen Yu. Teka lang. May kailangan pa ba? Dati hindi talaga ako bilib sa iyo. Lagi ko kasing iniisip na sinuswerte ka lang. Nakatsamba lang sa ilang murang antigong gamit. Kaya kaunti-unting nakatapak sa ulo ko. Pero yung kahon kanina, kahit yung labas nito, hindi ko man lang naintindihan. Pero naglakas loob na akong mag-alok ng 50,000. Samantalang ikaw, alam mo man lang na dapat itong ipasuri at iparehistro muna. Hindi ka nagmadaling man lamang habang walang alam ang iba. Hay! Sa loob ng maraming taon, lagi ko lang iniisip kung paano babaratin ang presyo sa pinakamababa kapag nagdenegosyo. Ngayong naiisip ko, may mga perang hindi talaga dapat kitain sa ganyang paraan. Hindi nakakatakot ang magkamali ng tingin. Ang nakakatakot ay yung alam mo nang hindi mo naintindihan. Pero ginagawa mo pa ring tanga ang iba. Tinatanggap ko. Nandito ka pa pala. Ito na kaya ang pampaswerte ng pwesto ko ngayon. Huwag mo lang itong gamitin para manloko ng mga customer. Kuya, pinapatanong ni mama kung kailan ka uwi para kumain. Uwi ako ngayon. Huwag ka namang mag-uwi ulit ng kung anong bato mula sa tabi ng daan. Walang dala ngayon. May nakitang maraming patong ng harang sa target. Inirerekomenda ang malapitang pagsusuri. Ito na naman. Kuya, hindi ba't sabi mo uwi kang walang dala? Titingnan ko lang. Tuwing sinasabi mong titingnan mo lang, lagi ka namang nakakagawa ng malaking gulo sa huli. Ang ibabaw na bahagi ay isang modernong maleta na gawa sa balat ng baka. May metal na harang sa loob. Kulang ang kasalukuyang impormasyon. Kahit ang sistema, hindi man lang nagbigay ng direktang resulta. Ginoo, tinitingnan niyo po ba ang maleta? Kakarating lang po nito mula sa isang lumang bahay. Magkano? Pwede ko bang buksan para tingnan? Siyempre naman. Sabihin mo. Ang metal na harang sa loob ay nasa ilalim ng ilalim na bahagi. Kailangang hawakan pa para makumpirma. Kuya, may nahanap ka na naman ba? Xiao Chen. Sakto, hinahanap kita. Sa susunod na linggo, ang pambansang eksibisyon ng mga katutubong kayamanan ay gaganapin sa Jiangsheng. Inimbitahan ako ng mga organizer na maging tagapayo. Gusto kitang isama roon. Mukhang melalate na naman ang kain natin ito. Sabi ko na nga ba? Boss. Kukunin ko na ito. Sabi mo uwi kang walang dala. Pero may dala ka na namang sirang maleta. Hindi naman kalakihan ang samba sa halagang 800 yuan. Noong nakaraan nga, yung maliit na itim na bato na nagkakahalaga ng 2 milyon ay naging 2 bilyon. Huwag mo akong lokohin. Kahit isang salita sa sinasabi mo, hindi ko pinaniniwalaan. Kumain muna tayo. May harang nga sa loob. Hindi ko alam kung ano ang laman ng ganitong sikretong kahon. Bukas ko na ito bubuksan sa Jubao Pavilion. Para masigurado muna kung may mga marupok na papel o tela sa loob. O mga bagay na nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Mas nagiging maingat ka na ngayon sa paghahanap ng mga antigong gamit. Dati, sinuwerte lang talaga ako. Habang mas marami akong nakikita, mas nalalaman kong hindi dapat basta-basta ginagalaw ang mga bagay. Mula sa lalagyan ng dumi ng pusa hanggang sa takuring gawa sa lilang luwad. Hanggang sa makarating sa mga hilaw na bato ng jadete. Hanggang sa mga hilaw na bato ng jadete. Akala ko noong una, sapat na ang malaman kung totoo o peke ang isang bagay. Pero nang marami na akong nakita, doon ko lang naintindihan. Ang pagkilatis ng kayamanan ay hindi lang tungkol sa pagtatakda ng presyo sa lahat ng bagay. Dapat alamin muna kung ano talaga ito. Bago magdesisyon kung paano ito pakikitunguhan. May nakitang hindi kilalang makasaysayang bagay. Kulang ang mga kondisyon para sa buong pagsusuri. Mangyaring suriin pa sa isang ligtas na lugar. Interesante. Ano kaya ang lalabas sa bagong eksibisyon ng mga kayamanan?